Sige pa. Gamitin mo pa ang lakas mo. Nanganak na. Sa wakas, lumabas na siya. May dalawa pa. Lu Yunshen, Galit ako sa'yo. parang may kakaiba sa lasa ng alak na to. Nanyu, Songyang, siguradong kayo to. Hindi lang kayong nagtatago sa likod ko. Pati nilagyan nyo pa ako ng gamot. So Mingyao, naglalakas loob ka talagang lagyan ako ng gamot? Hintayin mo lang. Dahil dito sa special na gamot. Hindi ako maniniwala na hindi ako mabubuntis ng anak ng pamilya Lo. Pinakamababa talaga ang mga babaeng kusang lumalandi. Siya yun. Ang itsura niya. Maganda ang katawan, okay din naman. Dapat malaki ang bayad dyan. Ito ang bayad mo sa katawan mo. Sobrang marahas ng serbisyo mo. Bibigyan kita ng mababang rating. Anim na taon na, ni isang babae hindi mo pa rin nakita. Kapag wala na dito, hanapin mo sa ibang bansa. Kailangan pa ba kitang turuan? Anim na taon na. Hindi ka pa rin matigil-tigil. Nagawa mo pang magkaroon ng triplets. Mamatay ka na lang. Mamatay na kayong lahat. Mga baby, parang may sumusunod sa atin. Nakuha. Ha? Ay. Tito, bakit ka ba sumusunod sa amin? Tikman mo itong gawang sarili kong powder na nakakakiliti. Mami, nahanap ko na ang IP address niya. Xiaofeng, Si Oyaw. Xiao Yao. Mami! Mami! Mga baby, naibayad ko na ang emergency medical fee. Ang mama nyo, ligtas na siya sa panganib pansamantala. Pero para tuluyang gumaling, kailangan pang maoperahan ulit at kailangang magmadali. Hindi naman mamamatay si Mami, di ba? Bawal umiyak, huwag magsalita ng hindi maganda. Hindi mamamatay si Mami. Pero kuya, sinabi ni Mami, hindi tayo dapat basta-basta may utang sa iba. Masama ang may utang pera man o utang na loob. Ang pera syempre dapat ang may ginawa ng masama ang magbayad. Sino ba talaga ang nanakit kay Mami? Sobrang sama niya. Nahanap na natin yung IP address ng taong iyon. Nasa tabi ni Daddy. Ang ibig sabihin ni Kuya, babalik tayo kay Daddy. Kukunin ang panggamot at hahanapin ang nanakit kay Mami. Tama, gusto nilang mamatay tayong pamilya. Ipapakita natin sa kanila kung anong pakiramdam magdusa ng sila ang may gawa. Kuya, anong gagawin natin ngayon? Simulan na ang plano. Xiaoyu, bumalik ka agad ng bansa. Paguluhin mo ang buhay ng asshole na yon para wala siyang oras mag-manage ng kumpanya. Sige, kuya. Baho mong daddy. Pinahirapan mo si Mami. Ikaw ngayon ang pagbubuntungan ko. Haha! Ang galing!
President Lu. Na-flat ang gulong. Anong nangyari dito? Si check ko po. President Lu. May pako. Hinugot ko na. Ichi-check ko ang NIE. Pupunta na ako sa security. Sugod. Sino yan? Aso. Makulit kang bata. Huwag kang magpakita sa akin ha. President Lu. Ano po ba talaga ang nangyari? Ako pa tinatanong mo, mag-imbestiga ka nga. Sige po. Doc, kamusta na si President Lu? Nagkaroon ng nabaling buto na durog-durog. Grabe naman. Sa ganitong sitwasyon, kailangan magpahinga ng hindi bababa sa 8 linggo. President Lu, inatake po ba kayo? Nadulas ako. Nadulas ka tapos nadurog ang buto mo. Ang astig. Ano? Nahack ang network ng kumpanya. President Lu, tingnan niyo po. Ang lalaki ng mga loob nila. Gusto nyo ng balik network? Ibigay nyo ang 3 bilyon. Tig-1 bilyon lang yan na sustento. Mura pa yan. Kung gusto niyo ng pera, ipag-usap niyo magulang niyo at ako. Kapag hindi nyo binigay ang pera, babalik sa walang halaga ang stocks ng kumpanya nyo. Kapag nagduda pa kayo, hindi ko sigurado kung hindi kakabahan ang kamay ko. CJ, ibibigay na kaagad ang 3 bilyon at ibalik ang network. Kapag pumasok na ang pera, automatic na babalik ang network. Inform si accounting. I-transfer sa account na to ang 3 bilyon. Bilis, na-check na ba ang CC? Nahanap na. Isang batang lalaki pala. Itong batang to, malamang siya ang nanghihingi ng 3 bilyon. Imbestigahan pa. Opo. Mama, meron na tayong pambayad sa operation. Pwede nang simulan ang ikalawang operasyon agad. Dapat gumaling ka na agad. Tito Ann, kamusta po ang lagay? Mga baby, successful ang operation. Relax lang kayo. Tatawagan ko si second baby. Hello. Sino ka? Nasa akin ang tao na hinahanap nyo. Naku, nahuli si Xiao Yu. Kuya Xiao Chue, tulungan mo ako. Kuya, twin, bata pa kayo. Huwag kayong uwi ng Pilipinas. Pupuntahan ni Mama para iligtas si second baby. Second baby, si Mama na ang bahala magligtas sa'yo. Anong nangyayari dito? Ikaw nga. Hindi ako yun. Nagkakamali ka. Kahit maging abo ka pa, makikilala pa rin kita. Lin lang, dalhin mo siya pabalik ng bahay. Saan mo ako dadalhin, ha? Bitawan mo ako. Noon, tapos mong gamitin ako, tumakbo ka agad. Ngayon, ikaw na ang magbabayad. 6 na taon na ang nakalipas, na-set up din ako noon. Nilagyan kasi ako ng gamot. Si Yaoyao. Medyo masakit ang tiyan ko. Pupunta lang ako ng Sire. Hintayin mo ako. Eight, congrats sa engagement mo. Anong pumasok sa utak mo at ganyan ka ngayon? Simula pa lang ang engagement. Si Kuya Songyang, magiging akin pa rin yan balang araw. Sige, good luck sa'yo. Ang bait mo talagang kapatid.
Kuya Songyang. 6 na taon na ang nakalipas, na-set up din ako noon. Nilagyan kasi ako ng gamot. Sinasabi ko lang, biktima rin naman ako noon. Kaya, ikaw ang gawin mong gamot ko, tapos gawin mo akong boytoy at bastusin. Ganun ba? Mapanling lang kang babae. Sabihin mo, meron ka pa bang tinatago sa akin? Ako, Magstay ka na lang dito. Maging yaya ka ng batang lalaki na yon. Lolo, gutom na ako. Awa na, bigyan mo naman ako ng pagkain. 3 oras ay hindi, 3 araw na akong hindi kumakain. Kuya Laulio, tingnan mo, itong batang ito, kamukhang kamukha niya si Yonshen nung bata pa. Oo nga, sobrang magkahawig. Mas mabuti na magkamali sa pagsusuri, kaysa mamiss natin ang pagkakataon. Tatawag na ako ngayon. Papuntahin si Yonshen para magpa-DNA test agad. Daddy, Sino po ang nanay mo? ang nanay ko ay... Yonshen, tingnan mo, itong bata, kamukha mo ba? Nung bata ka, gusto mo bang magpa-DNA test? Kahit sino ba? Karapat-dapat ba magpa-DNA test kasama ko? Hindi pwedeng magkaroon ng kahit kaunting pagkakataon na mawala sa labas ang dugo ng pamilya namin, mga lo. Ay ho, gusto mo bang magpa-DNA test? Pag-isipan ko muna. Mami, natagpuan ko si Lolo. Nanxu, paano mo nagawang magdesisyon mag-isa na hanapin ang lolo-lolo mo? Alam mo ba, pwedeng kunin ka nila sa akin anytime. Anak tayo ng mga Lu. Dapat nga sila ang magpalaki sa atin. Bilisan mong maghanap ng dahilan para umalis. Sa dati nating tagpuan tayo magkita. Gusto nila akong magpa-DNA test. Huwag kang magpa-DNA test. Pag nagkataon wala ka ng mami. Kaya tatakbo na ako. Kanino ka ba palihim nagpapasa ng balita? Bastardo. May pumatay, Lolo. Meng Yao, anong ginagawa mo? Kahit anak pa ni Yonshen yan, hindi naman maapektuhan ang engagement ninyo. Ako na magpapalaki. Naku lolo, mali ang hinala mo. Ang cute-cute ng batang ito. Gustong-gusto ko nga siya eh. Tama, mabuti kung ganun. Makinig ka, bastardo. Hanggat maaga, bumalik ka sa kung saan ka galing. Kung hindi, gagayahin mo ang naging kapalaran ng walang kwentang nanay mo. Ikaw ang dahilan kung bakit nasaktan si Mami. Tumahimik ka. Lolo, handa akong magpa-DNA test. Guard? Pigilan mo ang bastardo na yun, na magpa-DNA test kay Lu Yonshen. Nakuha ko na ang follicle ng bata at ang buhok ni Ginoong Lo. Papunta na ang mga ito sa DNA test. Bahala ka na kung anong paraan, basta siguraduhin mong mapigilan agad. Sige po, agad natin papalitan. Isa pa, tutukan mong maigi ang 3 bastardo na yun. Walang sino man sa kanila na makakapasok sa bahay ng mga Lu. Lolo, lumabas na ang resulta ng DNA test. Yonshen, halika, bilisan mong buksan. Bakit, hindi ba? Hindi, paano nangyari yun? Lolo. Kung hindi naman anak ni Kuya Yonshen ang batang ito, hindi na tama na manatili siya dito sa mga Lu. Mabuti pa ipadala na lang siya sa amunan. Ikaw, batang pasaway, hindi ikaw ang dapat nandito. Sumama ka na sa akin agad. Lolo, hindi peke to. Aba, nagdududa ka pa sa scientific DNA test. Sinungaling ka pa, wala kang karapatang manatili dito. Ikaw nga ang sinungaling dito. Wala ka man lang kakayahang magpalawak ng pangunawa para sa bata. Pinagtatanggol mo pa siya, Kuya Yonshen. Ako ang tunay mong fiancé. Kailan ko ba inamin na ikaw ang fiance ko? Kuya, nahanap ko na yung masamang babae na nanakit kay Mami. Talaga, Xiaoshui, ang galing mo. Kamusta, ligtas na ba ngayon? Pinagpa-DNA test kami ni Daddy ni Lolo. Hinala ko may daya yung masamang babae. Huwag kang kabahan. Huwag mong kalimutan na lihim akong kumuha ng buhok ni Daddy. Ginawa ko rin kayong lahat ng DNA test. Tama, buti na lang meron tayong plano B. Basta't yakin mong ligtas ka, magpabait ka sa mga Lu para hindi ka nila pagdudahan. Sabi mo, sino ba talaga ang nagpadala sa'yo dito? Sinasadya mo ba akong lapitan? 3:00 ng madaling araw gising ka pa. Ano na naman ang kinabaliwan mo?
ikaw ang unang nang abala sa akin. 6 na taon na ang nakaraan. Sabi ko nga, aksidente yun. Wala pang babae na naglakas loob gawin to sa akin, Lu Yunshen. Ikaw ang una. Babala ko sa'yo. Lumayo ka sa akin. Kung hindi, hindi na kita palalampasin. Gusto ko ngang makita. Paano mo ako hahamunin? Luxiaoya, tumabi ka dyan. Anong tawag mo sa akin? Xiaoyu, tulungan mo ako. Eto na, tingnan mo to. Uy, ang lambot ng puwet mo ah. Nan Xiaoyu, ang kulit mo. Hinampas ko lang ng konti. Hindi masakit, wag kang mag-imbento. Ikaw. Nan Xiaoyao, ikaw ba ang nagdala ng bata dito? Ayos lang ba yung parte mo? Yung bata hindi marunong maghinay-hinay. Sorry po. Alam mo pala lahat. Boss Lu, please. Patawarin mo na kami. Hindi ko talaga kayang makipagsabayan. Sa mga babaeng nakapaligid sa'yo. Wala akong babae sa paligid ko. Hindi mo na kailangan ipaliwanag sa amin. Ayoko lang na. May kinalaman kami sa'yo kahit papaano. Kapag may kaugnayan kami sa'yo, malalagay kami sa gulo. Pinaghirapan kong hanapin ka. Kung gusto mong umalis, wala kang karapatan. Manatili ka na lang dito. Daddy? Ako ang regalo mo ngayong birthday mo. Ikaw. Ito ba yung anak na palihim mong ipinanganak 6 na taon na ang nakalipas? Nansia Oyo, ikaw ang pumatay sa akin. Mami, kukunin ng mga masasamang tao si Daddy. Magsalita ka. Isang aksidente lang yun. Wala kang kinalaman doon. Wala talaga akong kinalaman. Ang dami namang babaeng gustong magkaanak sa'yo. Hindi naman kailangan pa ng isa pa. Hindi naman kailangan pa ng isa pa. Ang anak ni Lu Yunshen, hindi magiging anak sa labas. Pupunta tayo ngayon para magpakasal. Bigyan natin ng tamang pagkakakilanlan ng bata. Tara. Kasal na. Yung mga babae mong pasikat, siguradong guguluhin lang nila ako. Tingnan natin kung sino ang maglalakas loob. E paano kung hindi nga ako makakasal? Nasa pamilya nan pa lahat ng dokumento ko. Hawak-hawak pa ng lasinggo kong tatay. Tingnan ko lang kung sino ang magtatangkang pigilan si Lu Yunshen na magpakasal. Anong ginagawa ng swale na anak na ito dito? Ganti. May tupak ka ba? Dito to sa bahay ng mga nan. Hindi pwede dito ang mga kaharasan mo, nga. Baka nakalimutan mo rin. Taganan ka rin, di ba? May tupak ka nga eh. Eh hindi ba kayo rin ang dahilan kung bakit naging ganito ako? Nansia Oyaw. Noon ang kumpanya ni Papa nalugmok. Ikaw, ang tumanggi magpakasal kay Lolohe. Hindi kumuha ng investor para iligtas si Papa. Ngayon gusto mo pang maging bahagi ng pamilya nan. Sobrang ilusyon mo naman. Naalala mo pa pala si Lolohe. Sa bagay kung sobrang bait niya. Bakit di ikaw ang magpakasal? Sa itsura mong ganyan, sa mga gaya ng low class, dapat ka magpakasal. Nansia Oyaw. Kapag di kita pinatay ngayon, palitan ko na apelyido ko. Yuyu. Ayos ka lang ba? Masakit si Papa. Nan. Ang galing mo naman at nagkaroon ng anak na ganito. Sorry, Enlu. Sorry, humihingi ako ng paumanhin para kay Yuyu. Di niya sinasadya yun talaga. Ni hindi nga siya natatakot hawakan pa ang babae ko. Ano pa kayang ibang kaya niyang gawin? Babae mo? Nancy Oyaw. Sa totoo lang, siya si Imre Lu, asawa ni Lu Yunshen. Ano? Paano nangyari yon? And Lu, bakit mo pa kakakasalan? Ang babaeng ganito kadumi, alam mo ba talaga? 6 na taon na ang nakalipas. Pinagsamantalahan siya ng 3 lasenggo. Lasenggo? Pinagsamantalahan? Nansia Oyaw, sinuntok mo na naman ako. Nagagawa mong ungkatin pa yung dati. Pinabayaan mo lang sarili mo noon. Sobrang landi mo lang. Ikaw na mismo ang lumapit sa mga lasenggo. Anong kinalaman ko dun? Laking kamalasan ng pamilya natin. Napahiya ang buong nan dahil sa'yo. Di na kita ituturing na anak. Pinaniwalaan mo si Nanyu, pero di mo ako pinaniwalaan. Siya ang nanakit sa akin, at kasama niya si Song nung nangyari yun dati. Hindi didikit ang langaw sa itlog na walang bitak. Kung di ka nangangaliwa, bakit siya lang ang napagtripan, di yung iba? Nan-an, nalulungkot ako para sa mama ko, na napakasal sa'yo. Lu Yunshen, sino ba ang pinaniniwalaan mo, ako o siya? Lu Yunshen, sino ba ang pinaniniwalaan mo, ako o siya? Paniniwalaan ko yung tunay kong karanasan. Salamat sa'yo. Buti na lang noon. Ikaw ang kumuha ng mga dokumento.
Tignan natin kung sino ang maglakas loob na humarang. Saan na mga dokumento ko? Kukunin ko na ngayon. Papa, wag ibigay sa kanya yung mga dokumento. Sino ba naman nakakaalam kung para saan niya gagamitin yan? Baka may gagawing kalokohan na. Ikasisira ng pamilya natin. Kanina ka pa, di ka ba nadala? Ang kapal ng mukha mo pang mag-eskandalo dito. Huwag mo akong saktan. Hindi ako papabayaan ni Papa. Lumayo ka na. Uy, Songyang kuya, kailangan mo akong tulungan. Ano? Pupunta na sa City Hall sina Lu Yunshen at Nan Xiaoyao. Pigilan mo sila para sa akin. Yunshen. Pakakasalan mo ba talaga yung babaeng yan? Tama. Ako talaga ang fiancé mo. May fiance ka pala? Parehas lang kasi yan na inayos ng pamilya. Hindi ko naman talaga tinanggap kahit kailan. Yunshen, hindi pwede na magpakasal ka sa ibang babae. Xiaoyao, sorry na. Ayusin na natin ito, pwede ba? Noon kasi napilitan lang talaga ako. Naapektuhan ka na ng pagiging lasenggo niya. Tapos hindi ka pa mahalaga para sa kanila. Kaya napilitan akong piliin si Nanyo. Pero ikaw pa rin ang pinakamahal ko, promise. Ano bang ginawa sa akin ng lasinggo na yon? Sige, ipaliwanag mo nga sa akin. Kailan pa kayo nagkaroon ni Nanyo ng relasyon? Alam mo yan, nasa puso mo yan. Noon si Nanjian na big boss lady, nabusabos siya ng lasenggo. Kumalat ang chismis dito. Hindi mo ba talaga alam? Talagang bulag ako noon. Sinasabi ko sa'yo, sa kalagayan mong parang nalanta na ang bulaklak, gusto mo pang magpakasal ng peke? Magsawa ka na. Ako kasi nandito, kaya ako lang ang pwedeng mahalin mo. Tumahimik ka, ngayon, forever kang nakakabit kay Nanyo. Yunshen, narinig mo ba yan? Alam mo na kung anong klaseng tao siya. Hindi siya bagay sa'yo. Promise. Ang tagal na, ilang taon na, hindi nga binigyan ni Lu Yunshen kahit isang opisyal na titulo para sa'yo. Pero ako pa ang nakakuha ng pagkakataon. Anong ibig sabihin noon? Ibig sabihin, hindi ka talaga mahal nun. Oo nga naman. Guard, dalhin nyo na itong nagwawala palabas. Ay, wag. Si Mr. Lu yun, 6 na taon nang walang kwenta. Niloloko ka lang niya. Yunshen, hindi papayag si Lolo na magpakasal ka sa isang walang pangalan, walang silbi na babae. Ako si Lu Yunshen. Hindi ko kailangan magdepende sa babae. Yunshen, please wag mo siyang pakasalan. Sarili ko itong kasal. Ako ang magdedesisyon dito. Ano, may sakit si Lolo? Okay, uwi na ako agad. Yunshen, tara na, bisitahin natin si Lolo. Nang Xiaoyao, sumama ka na sa akin sa pamilya Lu. Lu Yunshen, hindi pwede. Lu Yunshen, sinungaling ka. Kung gusto mo yung lalaki, sayo na siya. Hindi ko na kayo paglalaruan pa. Lolo, okay lang po ba kayo? Gusto mo ba talaga na may mangyari sa akin? Para lang kunin mo yung babaeng si Rana? Lolo, may dahilan naman po. Wala akong pakialam. Ang kilala ko lang, si Menyaw ang apo ko na magiging asawa. Si Menyaw po, kayo ang pumili. Hindi ko naman talaga tinanggap kahit kailan. Ibig sabihin, para sa ibang tao, lalaban ka na sa akin? Hindi po siya iba, si Xiaoyao. Yung babaeng iyon, ano bang nilagay niya sa isip mo? Ang kasal niyo ni Menyaw, idadaos ko sa 9 ng susunod na buwan. May 10 araw pa. Maghanda ka na. Hindi ako papayag magpakasal. Kahit ayaw mo, kailangan mong magpakasal. Kahit ayaw mo, dapat magpakasal ka. Naku. Nawawala si Xiaoshu. Maayos siyang tao. Paano naman siyang mawawala? Anong ginagawa niyo dito? Hanapin niyo siya kahit maghukay pa kayo. Kailangan makita niyo siya. Drama Queen. Napunta ka na sa kamay ko. Tingnan natin kung magyayabang ka pa. Ang tapang mo pa, tinatarayan mo ako. Gusto mo bang bunutin ko pa ang mata mo? Nang Xiaoyao. Ang anak mo, nasa kamay ko. Kung gusto mong mabuhay siya, umalis ka na dito sa Jiangcheng. Sumingyaw, ibalik mo na si Xiaox. Hindi ko papayagan ni Newman. Nasirain ang kasal namin ni Yunshen kuya. Kailangan nyo nang umalis. Sa paningin ni Yunshen kuya. Gusto kong marinig ang boses ni Xiaox. Mama, tulungan mo ako, please. Mama. Xiaox, okay ka lang ba? Xiaox,
Ayan na, narinig mo na. Kung ganun, sumunod ka na lang sa utos ko. Kung hindi, ang makikita mo, bangkay na lang niya. Paano ko malalaman na palalayain mo siya? Siya lang ang panakat ko, sa inyong tatlo. Sino ba nakakaalam kung kailan kayong tatlo lalabas ulit? Gusto mo na paghiwalayin kami ng anak ko. Sumingyaw, sobra ka na. 6 na taon ang nakaraan, nang agawin mo ang fiancé ng iba. Dapat alam mo nang, magkakaganito ang kinahihinatnan mo. Hindi ko din alam eh. Hindi ko alam kung kailan siya. Kung ganun, umalis ka na dito agad. Konti na lang ang oras mo. Mama, ang nangyari sa'yo? Si Aoyo, punta tayo sa Amerika para hanapin ang kuya mo. Tapos wag na tayong bumalik dito. Paano si baby sister at si daddy? Pagdating natin sa Amerika, ipapahayag ko na mag-ama sila ni Daddy at si Oksu. Sigurado akong daddy mo, aalagaan niya si Oksu. Ayoko umalis. Ang hirap-hirap kong matagpuan si daddy ko. Hindi ko pwedeng ilagay si baby sister sa panganib. Ang hirap talaga. Umiiyak ka na naman? Kanino ba nagmana tong batang to? Daddy, nag-away ba kayo ni mama? Tinawagan ko siya ng ilang beses, di niya sinagot. Ano na niya sa'yo? Anong ibig sabihin? Si mama, gusto na akong dalhin palayo. Ha, babae talagang pala problema. Si Aoyu, pakikalma muna siya. Saan ka pupunta? Nang si Aoyo, nag-report ka pa ha. May bibig naman ako, hindi kagaya nyo. Hindi kayo pwedeng magpunta kahit saan. Ayoko nga. Ay, Luyonshen, bitawan mo ako. Ang landi mong manloloko, bitawan mo ako. Lin lang, isama mo si Xiaoyu paakyat. Wala akong ginawang masama. Mga nakatatanda lang ang nagdesisyon noon. Hindi ibig sabihin na gusto ko. Hindi ibig sabihin na gusto ko. Wala akong pakialam. Basta, hindi talaga ako magpapakasal sa'yo. Babalik ako ng Amerika. Simula't simula, ikaw lang talaga. Walang iba. Kuya, natapos ko na ang mission ko. Nakapasok na ako sa tabi ni daddy at nagkita na kami. Ayos yan, Shower. Bigla na lang gusto ni mama na umuwi ng Amerika, tapos gusto pa niyang i-announce na mag-ama sila ni Xiao Shui at daddy. May kakaiba talaga. Hindi na makontak si baby sister. May nag-kidnap kay baby sister, tinakot pa si mama. Paano yan? Huwag kabahan. Walang mangyayari kay baby sister. Gagawa ako ng paraan para iligtas siya. Agad kong susubukan makapasok sa loob ng pamilya Lu. Tutulungan ko si baby sister. Sa 10 araw, si daddy ikakasal na sa nakasagasa kay mama, si Shu Mengyao. Kailangan na natin kumilos. Mama, nasaan si daddy? Tinawagan siya tapos umalis. Sabi na nga ba, yung daddy mo, di talaga maaasahan. Nag-report pa kasi. Ngayon, pareho na tayong hindi makaalis. Tumawag na si kuya. Mama, hindi mo na kailangang bumalik sa Amerika. Walang mangyayaring masama kay Bunso. Ibigay mo na lang sa akin ang bagay na to. Xiao Feng, ano ang binabalak mo? Magtiwala ka sa akin, Mama. Hindi pwede. Hindi ko hahayaang ang mga anak ko ay malagay pa sa alanganin. Hindi na ako pwedeng maghintay na lang na mangyari ang masama. Sir, nakabalik na si Xiaoshu. Totoo ba? Lolo, matagal kitang hinanap. Sa wakas, natagpuan ko rin siya. Ayos, Meng Yao. Hindi talaga ako nagkamali sa'yo, apo ko. Lolo, tungkulin ko lang naman po to, kaya huwag ka nang mag-alala. Ang engagement yun ni Yunshen. Gaganapin sa susunod na buwan. Suportado ka ni Lolo. Totoo ba yun, Lolo? Salamat po, Lolo. Ha ha ha. O siya, ihahatid ko na muna siya sa kwarto. Sige. Sa isang banda tinatakot mo si mama, sa kabila ginagamit mo ako para bumango kay Dad Lolo. Ang sama mo talagang babae ka. Kung marunong ka lang sumunod. Hindi ko mamasamain na magpakabait na stepmom. Yung tunay mong mama, wala siyang pag-asang bumalik para makipag-agawan sa akin. Kuya Songyang, tulungan mo naman ako. Pag napangasawa niya talaga yung kilalang pamilya Lu, tiyak na tayo ang pagtutuunan niya. Kailangan tayong mauna umaksyon. Hindi siya makakapag-asawa. Hindi basta-basta si Shu Mengyao. Sumingyaw, Fiancé ni Lu Yunshen. kailangan ko siyang makilala. Badeng papa.
Anong nangyari kay Erbao? Wala, okay lang. May nangyari nga. Yitsed, pakita nga dito. Mama, huwag mong tingnan. Nahuli ko palang naglalaro ka ng palihim, no? Tingnan ko kung ano nga yung larong yan. Pinagpapalapit ng Lu at Su ang mga pamilya. Lu Yonshen, ayos yan. Mama, magtiwala ka na lang kay Papa. Alam kong may pinagdaraanan siya. Tama nga, nagpakasal ka talaga sa iba. Mama, galit ka ba? Erbao, paanong magagalit si Mama dahil lang sa isang lalaki? Hindi naman. Pero, nandun pa si Bunso sa kanila. Hindi na tayo pwedeng umupo na lang at walang gawin. Mama, ayos na ang problema ni Bunso. Seryoso ka ba, Dabo? Ang galing mo talaga. Hindi nga ako gumalaw. Si Xu Mengyao mismo ang nagbalik kay Bunso. Si Xumingyao na to. Ano ba talagang plano niya? Malamang ginagamit ni Xu Mengyao si Bunso para mapayag si Dad Lolo sa engagement. Ang kapal ng mukha niyang gamitin ang anak ko. Grabe, tinatamaan na talaga ako. Mama, may nahanap pa ako. Nakuha ko na kung sino ang nasa likod ng pag-atake sa atin ilang buwan na ang nakalipas. Siya ang may gawa. Tama ba? Oo, Mama. Si Xu Mengyao nga. Tama ang hinala mo. Erbao. Erbao, gising. Bakit, Mama? Ang labis nila kung mang-api. Basta, sa susunod na araw, may gagawin tayong malupit. Yayanig sa buong lungsod. Yehey. O siya, matulog ka na. Ikaw, paano mo nalaman? Kanina, di pa ako sigurado. Ngayon, sigurado na ako. Ikaw wala ng kwenta. Anong balak mo? Tatapusin ko na. Bitawan mo ako. Panahon na para makipagsagupan ako kay mahal kong papa. King Wang, sobrang yabang mo. Mga kaibigan, ngayon ay ang engagement ceremony ni na Yonshen at ang panganay na anak ng pamilya Xu. Su Mingyao, lubos akong nagpapasalamat sa inyong pagdalo. Hindi ako pumapayag. Kuya Yunshen, ikaw. Daddy, hindi mo na ba kami mahal ni Mommy? Bakit ka magpapakasal sa iba? Sino ba tong batang pasaway na to? Gord, bilisan mo, palabasin mo siya. Hindi ako pasaway. Ako ang tunay na anak ni Lu Yunchen. Tunay na anak. Dali, Gord, palabasin. Daddy. Anong sabi mo, Yonshen? Anak mo ba talaga siya? Hi, Lolo. Ako ang tunay mong apo sa tuhod. Siguradong totoo to. Ano ang ebidensya mo? Lolo, huwag kayong mag-alala. Darating na agad ang ebidensya. Surprise. Sino ka ba? Ako si Nansia Oyaw, panganay na anak ng pamilya Nan. Nandito ako ngayon para magbigay ng malaking regalo sa lahat. Hindi naman kita kilala. Asan ang imbitasyon mo? Pakita mo ang imbitasyon mo, please. Porke hindi kilala, bawal lang dumalo. Sa engagement party nyo. Ganito ba pala magpakita ng hospitality ang pamilya Xu? Bukod pa dyan. Nandito ako para magdala ng malaking regalo. Di ka pa ba umalis? Huwag mong kakalimutan. Ang anak mo hawak ko pa. Kung marunong ka, umalis ka na agad. Bakit di mo pag-usapan na ikaw ang nagpadala ng tao para ipapatay ako? Ano? Nagpadala ka ng tao para ipapatay siya? Hindi. Asawa ko. Huwag kang maniwala sa mga sinasabi niya. Hindi ko naman siya kilala. Bakit ko naman siya sasaktan? Ganun ba? Papa, mukhang hindi naman siya kilala. Baka dumating lang dito para manggulo. Bawal sayangin ang tamang oras. Bilisan, palabasin niyo siya. Miss Xu, itong babae na to, walang dangal. Sa engagement ni Kuya Songyang, bastos at nakikipaglandian sa iba ng palihim. Sa pamilya Nan, kahiya-hiyaang, magkaanak na ganito. Tumahimik ka. Isang anak sa labas, wala kang karapatan magsalita. Nansia Oyaw, sinaktan mo na naman ako. Mga tao, bilisan, palabasin niyo ang babaeng to. Lu Yunchen. Ikaw ang lalaking mahal ko.
Yun Shen, si Mengyaw ang asawa mo. Siya ang dapat mong protektahan. Lolo Lu, nandito ako ngayon para magdala ng malaking regalo sa inyo. Nanadalaga, ang makalaban sa pamilya Shu, delikado yan. Mag-isip ka muna ng mabuti bago kumilos. 3 buwan ang nakalipas. Nakidnap ako ng tao. Ito ang ebidensya. Ano naman ang kinalaman ng pamilya Shu dyan? Huwag kang maniwala sa kanya. Baliw lang siya. Dahil lang sa sinasabi ng di kilala. Wala yang patunay. Huwag kang magmadali. Hindi mo pa naman nakikita ang kiki. Gamit ang anak ko. Pinalit mo sa udis na hawak ko. Dapat nga pinatay ko na siya, para walang bakas. Hindi mo kayang gawin yan. Tinakat mo ba ako? Kasi, anak siya ni Lu Yunshen. Sige, ibabalik ko ang batang babae sa'yo. Ibigay mo na sa akin yang disk. Talaga bang anak mo siya? Ito ang test. Ayos na ayos. May bago ng miyembro ang pamilya Lo. Dapat kilalanin at tanggapin na sa pamilya. Ganito ka-cute ang bata. Bakit di mo agad sinabi yun, Shen? Kasi, Dahil hindi ako pumapayag. Lolo Lu, Nancy Xiaoyu, sobrang excited mo. Natanggapin sa pamilya. Anong sabi mo? Ni pamilya ko, ayaw mo tanggapin? Ang mga ganitong babae, di na kailangan. Ayaw mo sa mommy ko? Di ko rin kayo tatanggapin. Haha, talagang parang ako tong batang makulit. Lolo, pwede na bang kanselahin ang engagement? Bahala ka na, matanda na ako. Di ko na kayo kayang kontrolin. Sa pamilya Lo, 3 henerasyon ang nag-iisa. Ngayon may tagapagmana na. Ano pang dapat kong alalahanin? Hahaha. Ipinapahayag ko na. Ang kasunduan ng kasal ng pamilya Lu at Su, kinakansela ko na ngayong araw. Hindi ako pumapayag, Lolo. Kaibigan. Ang pamilya Lo ay isang malupit na angkan. Kung pabago-bago ka ng desisyon. Sana mapupunta ang inyong dignidad? Bibigyan naman ng ibang kompensasyon ng pamilya Lo ang pamilya Shu sa business. Bukod dyan, hindi ko na rin kayang kontrolin ang gusto ng mga bata. Yun Shen, dalhin mo na si Xiaoyu dito. Sinira mo ang engagement ko. Masaya ka ba? Ito pa lang ang kabayaran sa pagbayad ng tao para ipapatay ako at kidnapping ng anak ko. Gusto mong pakasalan si Lu Yunshen. Ako? Siyempre hindi. Tama lang yan. Basta andito pa ako. Kailanman di ka magkakaroon ng pagkakataon kay Yunshen. Hindi ko pinapangarap yan. Mabuti pa, dalhin mo agad ang anak mo sa labas. Palabasin mo na dito. Hindi mo ako matatalo, Shu family. Pasensya ka na. Naistorbo ko ang engagement party mo. Xiaoyao. Paano mo balak bumawi sa akin? Ano bang gusto mong gawin ko para bumawi sa iyo? Naiwan ko ang susi sa banyo. O gusto mo ba? Natumubos ako ng buong sarili ko. Kunin mo na lang. Medyo napilay ako kakaaway. Hindi ko magawa. Pakibantayan mo na lang ako. Lu Yunshen, niloloko mo ako. Tingnan mo, babanatan kita. Asa na ang susi ko? Naibagsak ko sa lababo. Mukhang di ka talaga marunong sumunod. Kailangan ko na ba humipo sa'yo para hanapin? Xiaoshu, Seoksu. dinala na nila ang gamit. Tandaan ang usapan natin, ha? Bilisan mo at dalhin mo na ang 3 mong anak sa labas. Lumayo ka na kay Kuya Yunshen. Si Xiaoyu kasi, nasa pamilya Lu siya ngayon. Di ko siya maalis dun. Napakatuso mo talaga. May lalaki sa pamilya Lu. Plano mong makipaglaban para sa yaman. Hindi ko naman iniisip yan. Hindi ko papayagan na pumasok ang mga anak mo sa labas sa pamilya Lu para makipaglaban sa mananang anak ko at ni Kuya Yunshen. Atali, Ano nang balak mong gawin? Anong gagawin? Bitawan niyo si Xiaox. Ikaw! Sumingyaw, pabago-bago kang magsalita.
Si Nancy Oxu ay anak ko. Manager, nandito pa ba si Nancy Oxu sa bahay? Dinala si Xiaoxu sa amusement park. Sino ang nagdala sa kanya? Si Miss Tsumingyao. Naku, bilisan nyo at hanapin siya. Meron pa. Bantayan nyo ng maigi si Nancy Xiaoyu. Nancy Xiaoyao. Hindi kita hahayaang dalhin si Nancy Oxu. Bilisan mo. Bakit hindi mo pa ipasakay ang mag-ina na yan papuntang Afrika para maging asawa ng pinuno doon? Sumingyaw. Sobrang pabago-bago ka. Ginagawa ko to para hindi na magka-problema ulit. Nan Xiaoyao. Sa Afrika na sila. Wala silang pasaporte. Ewan ko kung paano mo palalabanan ako. Ano bang balak mo kay Xiaoyu? Dapat kompleto ang pamilya. Huwag kang mag-alala. Malapit na siya sumama sa inyo. Bilisan nyo, atali na sila sa kotse. Mama, ayokong pumunta sa Africa. Huwag kang matakot, anak, andito si mama. Nangangarap ka pa. Nako, pakinggan nyo ako. Sa Afrika, kapag nilalamig, dahon ng puno ang suot. Kapag nagugutom, lupa ang kinakain. Nako, baka magkasakit pa kayo doon. Ha ha ha. Tumahimik ka, nakakatakot ka lang sa bata. Anong galing mo dyan? Nung sinabi kong umalis ka noon, hindi ka umalis. Ngayon kahit magmakaawa ka pa, huli na. Lu Yunshen. Kuya Yunshen, Kuya Yunshen, Daddy! Pakawalan nyo sila. Kuya Yunshen. Habang pinapanigan mo sila, lalo lang akong hindi titigil. Kuya Yunshen, mahal kita ng napakatagal na panahon. Ipinanganak akong para maging asawa mo. Bakit mo ako Gina ganito? Sumingyaw, huwag mo akong pilitin. Ikaw ang unang nakipag-break. Ginawa mo akong katawa-tawa. Ayaw mo akong palipasin. Ako, makikipagpatayan na rin pala ako sa kanila. Sumingyaw, huling pagkakataon ko na to para sa'yo. Papakawalan mo ba sila o hindi? Kung ayaw mo, Ipapadala ko sila sa kamatayan. Hindi. Ipapadala ko sila sa Afrika. Mas mabuti pang mamatay kaysa mabuhay doon. ikaw, Mas mabuti sigurong sagutin mo muna ang video call. Papa, bakit ka ganyan? Biglang bumalik ang sakit ng tatay mo. Hindi nagkamalay. Ang gamot na pwedeng makapagpagaan sa kanya ngayon, nasa medical company lang na. Pinuhunan ko sa abroad. Ginagamit mo ang buhay ni Papa para takutin ako. Ang galing ng Dabaoy Erbawa. kaya pala noon, bigla na lang umalis papuntang ibang bansa. Yun pala, may sarili palang kumpanya ng gamot. Sinabi ko na dati, hindi mo siya kayang talunin. Bakit? Hindi ko matanggap. Magising ka na, wala nang mas mahalaga pa kaysa sa buhay ng tatay mo. Swerte ka ngayon. Huwag mo na akong bigyan ng isa pang pagkakataon. Pag hindi, pagsisisihan mo talaga. Sige CJ, mahusay ka na, tama na. Papa, Xiaoxu. Huwag mo akong hawakan. Kung hindi dahil sa'yo, hindi sana natin naranasan lahat ng mga problemang to. Ngayon, binibigyan pa kita ng pagkakataon na umamin. Baliw ka ba? Gusto mo, paupahan din kita ng espesyal na gamot para gumaling ka sa pagkabaliw mo? Ilan pa bang sikreto ang tinatago mo sa akin? Marami pa, sobra. Ayoko nang magpaligoy-ligoy pa sa'yo ngayon. Isauli mo si Xiaoyu sa'kin. Ang mga anak ko, ni isa walang dapat mapabayaan. Anong ibig mong sabihin? Dapat pareho si Xiaoyu at si Xiaoxu ay nasa tabi ko. Kasama ka, syempre. Hindi mo pa rin aaminin ang kasalanan mo. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Nan Xiaoyao, ilang beses na kitang binigyan ng pagkakataon para magsabi ng totoo, pero inutakan mo lang ako ng inutakan. Nakakatuwa ba? Anong aaminin ko? Si Xiaoyu ba, si Xiaoxu? O ang negosyo kong mga kumpanya? O kaya kung paano ko tinatanggal ang lahat ng mga babae mo sa paligid? Hindi ba't lahat ng iyan ay hindi naman dapat? Sino problema ni Boss Lu? Ang importante lang, kasi sa'yo, ay kung sumusunod ako sa'yo, kung ginagawa ko lahat ng gusto mo. Ang mahalaga sa akin ay ikaw, Nan Xiaoyao. CJ, kung mahalaga ako sa'yo, bakit may fan ka pa? Tapos nakikiflirt ka pa sa iba? Hinahayaan mo pa silang saktan ako. Kung wala akong talento o talino, para magpasunod at masiyahan ka sa possessiveness mo, ano kaya ang mangyayari sa akin? Oh, Di mo nasagot, ano, yun nga ang ending. Magpapasunod ako, gagawin ko lahat ng gusto mo, tapos sandali lang magsasawa ka na.
Iiwan mo rin ako. Tapos magiging biktima pa ako ng mga babae mo. Gaya ng ngayong araw, mapapahamak ako. Nancy Oyaw. Pwede bang wag kang masyadong atake ng atake? Yan ang dahilan kung bakit iniiwasan kita. Hanggang ngayon ba, hindi mo pa rin maintindihan? Gawa-gawa mo lang lahat yan, at wala rin naman akong obligasyong ipaliwanag lahat ng iniisip ko sa'yo. Ang kailangan mo lang manatili sa tabi ko. Gusto mo akong kulungin? Illegal detention na yan. Sumunod ka lang habang nandyan ka sa tabi ko, ayos na. Hindi ako alaga mo, Yun Shen. Nasaan ang nanay ng bata? Since nagbigay siya ng anak sa pamilya Lo, dapat din siyang pasalamatan. Sa pamilya Lo, hindi pwedeng hindi suklian ang nagpakitang gilas. Kahit gusto natin, baka ayaw naman niya. Ang tapang niya. Nakakatuwa talaga. Miss Tsu. Interesado na si Lolo kay Nancy Oyaw. Kailangan mo ng bilisan, Miss Tsu. Mukhang kailangan nating makita ang taong yun. Miss Tsu ng pamilya Tsu, nagdesisyon ka ng makipagnegosasyon sa akin. Makipagnegosasyon. Dahil lang isa kang anak sa labas. Nagahanap lang naman ako ng magagamit na tao. Miss Tsu, huwag mong maliitin kakayahan ko. O sige, sabihin mo nga, bakit dapat kitang handgun? Kasi 6 na taon na ang nakalipas, nagawan kong mapasama si Nandak Xiaoji. Nakuha ko pa ang fiant niya. Inaagawan mo pa ng asawa. Proud ka pa. Hindi ba't kayo rin, Miss Tsu? Iba ako sa'yo. Si Yun Shen ay talagang para sa akin noon pa. Si Nan Xiaoyao ang pumapel sa fiancé ko. Tama. Ikaw ang tunay na panganay na babae ng Tsu family. Ako, anak lang sa labas. Magkaiba nga. Kayo ni Nancy Oyaw. Parang nanunood ka ng masyadong maraming palas drama. Mga usapang panganay at anak sa labas. Actually, ikaw lang ang may mababang tingin sa sarili mo. Nan Xiaoyao. Bakit kanya kailangang pagparehasin sa akin? Ano? Pumunta ka rito para laitin ako. Tigilan mo ang pride mo. At least, magkaaway tayo. Talaga bang kaya mong ihiwalay siya kay Yun Shen? As long as willing kang magbayad. Hintayin mo ang resulta. Hello. Ipatrending mo sa net si Nancy Oyaw. Yung iskandalo niya 6 na taon na ang nakakaraan. Big Boss, nagtrending na si Madam. Trending na nga. May lakas ng loob ang iba na siraan si Mami. Gusto ata nila ng gulo. Gusto ko ring malaman kung sino may gawa nito. Boss Lou, nagtrending na si Miss Nan. Anong nangyari? Mas mabuting tignan nyo na. Hayaan mo na siya. Pero baka kung palalain pa, masira ang pangalan ni Miss Nan. Mas natatakot akong hindi pa ito lumaki. Ate Mami, binabato siya ng masasakit na salita. Kuya, iyak ka na naman. Hindi natin pwedeng panoorin lang to. Anong pwede nating gawin ngayon? Hanapin si Daddy para tulungan si Mami na magpaliwanag. Baka si Mami kasi ayaw talagang lumapit kay Daddy. Alam na alam ko na ugali ng dalawang iyon. Parehas silang may trust issues, grabe. Tama, nabasa ko yan sa isang libro ni Lolo. Dala yan ng childhood trauma. Sa ngayon, iniisip ni Mami na hindi siya kayang bigyan ni Daddy ng security. Si Daddy naman may bibig pero hindi marunong gamitin. Oo nga, kontrolado lang niya si Mami sa paraan niya. Tunay na straight guy. Kung walang solusyon ang problema nila, laging makakasingit ang mga nagpapasama sa kanila. So yung trending issue, Lolo, Yun Shen, ano ba talaga ang nangyari sa inyo ni Nan Xiaoyao? Lolo, malinis po siya. Ako ang nagpalaki sa'yo mula bata pa, hindi ko alam ang ugali mo. Hindi mo nga type ang mga babaeng malandi. 6 na taon na ang nakakaraan, nagawa ng paraan ng anak sa labas ang panganay ng Nan family para mapasama siya. Nagkamali lang ako ng pasok ng kwarto, nakita ko siya. Kaya, Bakit hindi mo nalang tratuhin ng maayos ang tao? Hindi mo pa rin ayos ang mga babae mo sa paligid? Lolo, bakit bigla kang? Lolo, tingnan mo po yung bagong sayaw na natutunan ko, okay ba? Ang galing mong sumayaw. Lolo, ito po yung paborito kong gawin na fruit tart. Nakakababa raw ito ng blood pressure at cholesterol. Maganda po ito para sa kalusugan ninyo. Lolo, natutunan ko rin po ang tamang pagmamasahe. Mamasahe po ako sa inyo. Lolo,
Dapat po mabuhay kayo ng mahaba para lagi kayong makalaro sa amin. Sige, sige. Saan nyo ba natutunan ng mga yan? Ang galing naman magmasahe ni Xiaoyu. Si Xiaoyu kasi, ang bilis matuto, hindi nakakalimot kahit isang beses lang makita. Si Mami palagi rin kaming tinuturuan na dapat laging matuto at magbigay galang sa mga matatanda. Sinan Xiaoyao ba ang tinutukoy mo? Yung trending sa hot search? Palagi nilang inaway si Mami. Xiaoyu, Xiaoyu, huwag kang umiyak, huwag kang umiyak. Sabihin mo kay Lolo, sino bang nanakit kay Mami? Yung mga babae na gusto si Daddy mo, sila po ang umaaligid sa kanya. Kaya gusto ni Mami lumayo kay Daddy. Kung nakakapagpalaki ng ganito kagagaling ng mga bata, siguradong hindi totoo yung sinasabi online tungkol sa kanya. Ang talino mo talaga, Lolo. Ethet, hahaha. Lu. Lahat ng post ng kumpanya natin pati ng personal account nyo ay base na sa pahayag ni Miss Nan. Nabili na rin ang trending topic. Ayos. Anong pinagagawa mo sa kamay mo? Nanginginig lang. Hindi kita pinaniniwalaan. May anak na kayong dalawa, ayaw mo pa rin ng siye. Nanay lang ako. Ayaw ko maging misis, no. Bibigyan pa kita ng isa pang pagkakataon na ayusin ang sinasabi mo. Bigyan pa kita ng chance na ayusin ang ugali mo. Anong problema sa ugali ko? Laking macho ka lang. Ganito ba yung resulta ng pinakita mo sa akin? Miss Tsu, hindi mo nabantayan ang fiant mo. Ano pang magagawa ko? Pinagtatawanan mo ko. Ano? Miss Tsu, huwag ka pong magalit. Pareho naman tayo ng goal ngayon. Iisa lang ang kalaban natin. May pag-asa pa naman. Kung maulit mo pa akong lokohin ulit, ang pagdurog sa pamilya Nan ay kasing dali ng pagdurog ng langgam. Kung subukan mo pa akong guluhin, ang pagdurog sa pamilya Nan ay parang pagdurog lang ng langgam. Sobrang kilala ko si Miss Nan. Lumaki siya sa pamilyang namatayan ng nanay, tapos walang pagmamahal mula sa tatay. Sobrang gulo rin sa amin. May mga pagkakataon na gusto ko na lang tumahimik. Paano pa kaya yung ate ko? Kaya nga, Kaya, sa tingin mo ba sa mga ginagawa nating to, kanino niya ibubunton ang sisi? ibubunton niya kay Yunshen, kuya. Kasi ginagawa ko lang to para kay Kuya Yunshen. Ang talino talaga ni Miss Tsu. So, ano plano mo next? Tignan mo, ngayon, kusa nang pumasok ang pagkakataon. Ang galing talaga. Pinakamalakas ang Ultraman ko. Isang apak lang, sira agad yung bahay mo. Halata namang gusto mong mabugbog. Walang modo kang bata ka. Siya Oksoy, huwag kang padalos-dalos. Kanino mo nakuha yung mabilis uminit na ulo mo? Tinatago mo lang sarili mo sa likod ng nanay mo, duwag ka. Walang silbing duwag na bata. Kanino kayang anak yan? Bakit po? May kailangan po ba kayong tulong? Anak niyo po ba itong batang ito? Xiao Rui, andito na si Mama. Sino na nakit sa'yo? Siya po, yung masamang babae na yan. Sinong nagtangkang saktan ang anak ko? Siya Oksoy, tara na. Tapos namang bully, takas ka pa? Ikaw ha? Ikaw ba yung? Sino ka nga ulit? Sandali lang, masama ang kutob ko. Anong balak mo? Ikaw nga yung Nan Xiaoyao, na pinagpipiestahan online. Yung sinasabing lasinggera at malandi. Ikaw, bastos ka talaga. Tumahimik ka na nga. Sino ba ang minumura mo? Ikaw, marumi kang babae. Kaya mo bang bilhin ang mga gamit dito? Naglalakas loob ka pang inapi ang anak ko. Ruiri, sabihin mo kay Mama. Paano ka ba niya inaaway? Ganito niya sinaktan si Xiaorui. Hindi naman talaga namin siya sinaktan. Siya mismo ang nagpatumba sa mga building blocks namin. Oy, ikaw, malandi ka talaga. Nagdadahilan ka pa. Halika. Bilisan mo. Hilahin mo na siya. Huwag ka nang makialam dyan. Siya ay premium member natin. Hindi natin siya pwedeng galitin. Ang higpit mo namang yakapin niyang anak mong kamukhang ligaw. Pakita mo nga sa akin sino tatay niyan. Ikaw, Siya Oxy, ayos ka lang ba? bantayan mo si Xia Oksu. Ikaw, malandi ka talaga. Okay lang na ako ang apihin mo. Pero bakit pati anak ko inaaway mo? Nakahanap ka na pala ng mayaman, ano? Mukhang mataas ang presyo nitong binenta mo, ha? Makipagpatayan na lang tayo. Sabi pa ni Mama kanina, kanino ba napamana ko tong ugali kong mainitin ang ulo? Girl, astig ka talaga. Si Zhao yun, sa'yo lang makakabuo ng anak na. Bata pa lang, sinungaling na agad. Lahat ng tao sa internet alam na. Ikaw, ewan kung ilang lalaki na ang nakatulog sa'yo, burara ka. Yung anak mo, pagdating pa lang. Sinira na agad yung kastilyo namin. Tapos ikaw pa nagreklamo. Bilisan mo, humingi ka ng sorry sa anak kong si Xiao Bao. Ikaw, malandi ka talaga. Isa pa, ikaw, malandi ka talaga. Sige, sabihin mo pa, malandi.
Ikaw nga, malandi ka. Ikaw, isa pa, sabihin mo pa sa akin. Hindi kita palalampasin. Hintayin mo lang. Tatawag ako ngayon ng mga tao. Laawang, nabugbog ako. Yung asawa ko, parating na. Alam niyo ba kung sino siya? CEO siya ng malaking kumpanya. Hintayin niyo lang. Nancy Oyaw, mukhang marami kang mga matatandang lalaki na na-score. Ang dami mo sigurong kinita. Kaya mo pang alagaan iyan, pogi pero mukhang boytoy. Boytoy, puting-puting nga. Tignan mo, sabi ko sa'yo gigolo ka. Hindi ako nagkamali, di ba? Sumama ka na sa'kin. Luxury car, mamahaling relo, malaking diamante, sa'yo na lahat yan. O, anong plano mo? Umalis ka na. May alam ka rin, ha? Nancy Oyaw, kahit ang ganitong bad boy na pasunod mo, ibigay mo na lang sa akin yung lalaki para tapos na tong gulo natin ngayong araw. Hindi mo naman ako kailangang kausapin dyan. Dapat siya tanungin mo. Akala tuloy talaga ako ang boytoy mo. Nakikipag-usap pa sa akin yung babae. Bakit si Nancy Oyaw nakakatagpo ng ganitong lalaki? Samantalang ako, puro matatanda, mataba at pangit ang napapunta. Tignan mo nga hitsura mo, mukhang walang-wala. Ganyang lalaki, hindi mo mapapanatili yan. Ano, gusto mong ibigay sa akin yung lalaki? O gusto mong makulong? Ikaw. Ano ba napapala mo sa kanya? Yung babae na yan, hindi naman. Mas malaki lang yung dibdib kaysa sa akin. Mas matambok lang yung puwet. Mas payat lang yung bewang. Yan lang ba? Hindi lang yun. Ang dami pa niyang pera. May malaki silang kumpanya ng gamot sa ibang bansa. Mayaman siya. Kaya pa niyang pagbayarin ka sa operasyon mo. Lahat ng pera ni Mama ibinigay kay Anshushu, hindi pa bumabalik. Seoksu. Anshoshu. Sino si Anshoshu? Paano mo naman nalaman na kailangan ko yung pambayad sa operasyon? Ikaw ba ang pinadala niya? Ang gulo niyo ah. Parating na asawa ko. Maghanda na kayo. Lin, assistant, may binigay akong proposal sa inyo. Baka pwede niyong tingnan kahit abala kayo. Hon, nandito ako. Anong nangyayari dito? Kailangan mo akong ipagtanggol, Hon. Sinaktan niya ako, pati si Mama. Nagkaroon ka ng lakas ng loob na saktan ang asawa at anak ko. Alam mo ba kung sino ako? Boytoy, nagmamayabang ka pa sa harap ko. Boytoy ka nga, tandaan mo to, ako si Wang Hao. Alamin mo kung sino ako, nabugbog mo pa si kuya mo. Ngayon, paggugulumin kita. Wang Hao, ano? Alam ko na kung sino ka. Sisiguraduhin kong ikaw, hindi ka na makakalabas ng pinto na to. Boss Lu. Assistant Lin. Boss Lu, pasensya na, na-late ako. Si Boss Lu siya si Lu Yonshen. Ngayon, dinala ko si Xiaoxu para mamasyal sa mall. Binuo ni Xiaoxu ang mga blocks niya, pero tinumba lahat ng anak niya dahil natakot akong matakot si Xiaoxu. Kaya hindi ko na pinatulan, inalis ko na lang si Xiaoxu. Pero itong babaeng ito, sinuntok at sinipa ako ng sunod-sunod. Siya ang naunang nanakit sa anak ko, kaya ako lang ang gumanti. Sa huli ako pa ang ginawang ganito. I check ang si... Siya si Boss Lu. Napakasama naman, sa lahat ng tao siya pa talaga si Lu Yonshen ang napagtripan. Nadamay na rin ako ngayon. Boss Lu. Ang babae sa puting damit ang unang nanakit. Ano po ang gagawin natin? Kailangan bang tumawag ng pulis? Huwag na tumawag ng pulis. Gusto ko lang siyang mag-sorry kay Xiaoxu. Hoy, babae kang walang modo. Bilisan mo at mag-sorry ka na. Ang bobo mo naman. Di ka pa natuto, Boss Lu pa ang ginulo mo. Bilisan mo na at mag-sorry ka. Sorry po, gusto ko lang protektahan ang anak ko noon. Masyado lang akong nag-alala. Huwag niyo na pong pansinin ang ginawa ko. Patawarin niyo na po ako. Patawag mo ang anak mo dito, mag-sorry din siya. Ayoko mag-sorry sa duwag. Ang kulit mong bata ka. Gusto mo ba talagang pahirapan ako? Ayoko nga mag-sorry. Ang Ultraman ko! Sinira mo yung bahay ko, kaya sinira ko yung Ultraman mo. Tabla na tayo ngayon. Zhao Yun, ikaw at ang anak mo, hindi pa kayo nagsusorry kay Xiaoxu. Bilisan na at mag-sorry na kayo. Pag di ka pa nag-sorry, talagang papatayin na kita ngayon. Sorry na. Xiaoxu, mali ako. Patawarin mo na kami. Xiaoxu, pwede na ba nating patawarin sila? Sige, pwede na kayong umalis. Boss Lu, hindi ko rin nabantayan ng maayos ang anak ko. Mali ko rin po. Sorry po. Hindi ko nakilala ang tao. Nadisrespeto pa kita. Sana po, palagpasin nyo na lang po ako. Huwag nyo pong gawing malaki ang issue. Lumayas ka na. Di ka pa umaalis? Boss Lu, nakopya ko na yung CCE recording kanina. Pakisend sa akin ng kopya. Opo, bakit hindi kayo nag-report sa pulis ngayon? Sa ugali ni Zhao Yun. Mas masakit pa ang mag-sorry siya sa akin, kaysa tumawag ng pulis. Ang talino mo ah.
Ngayong tinawag kang pukpok ng mga tao. Ano pakiramdam mo, Lu? Huwag mo nang palakihin ang issue. Lu, gusto mo rin bang maranasan? Maging artista kahit minsan? Plano mo na bang kumilos? Masayadong mainay sila. Wala rin akong choice naipit lang ako. Anong mapapala ko dyan? Alaynan, wag mo lang sanang sabihin na ipapakilala mo yung sarili mo sa akin bilang bayad. Kadiri yan. Oh, CJ, maghanda ka na lang dyan. Grabe, napapahanga mo talaga ako. Ito ba yung sinasabi mo na ipapakita mo kay Nan Xiaoyao at sa mag-ina niya? Nasaktan din yung babae. So, napatunayan mo na rin na nagbayad siya ng presyo. Si Zhao yung tao mo, di ba? Ay, gamit lang yan, parang baril na okay gamitin. Sa tingin ko, baril na puro sablay ang tama niyan. Miss Tsu, wag ka na magalit. Ang dami pa nating chance sa hinaharap. Ayoko nang walang kwentang tao sa paligid ko. Sana wag mo na ulit akong biguin. Relax ka lang. Ngayon siguradong, wala nang balikan pa. Anong? Bitawan mo ako. Bitaw na. Nadala ko na yung pera. Pakawalan niyo ang anak ko. Papa, Sino sa mga anak mo ang papakawalan ko? Ikaw ang mamili. Anong anak mo ang gusto mong mabuhay? Papa, iligtas mo ko, pa. Tumahimik ka na. Gusto ko, parehong anak ko ang mabuhay. Kung ganon, ikaw ang papatayin ko. Pipiliin ko si Nanyu. Sa totoo lang, hindi ikaw ang tunay kong anak. Hindi ako tunay mong anak. Nangyari na ang lahat. May Lu Yunshen ka pa. Pero si Yue, ako lang ang meron siya. Wala kang pagsisisi. Sa huli, hindi mo rin naman pakakawalan pareho. Sino may sabi? Si Oyaw, kapatid mo si Yuyu. Napilitan lang din akong gawin to. Kita mo naman ang sitwasyon. Alaynan, Papa, iligtas mo ko. Anak, gusto kang iligtas ni Papa. Anak, kung sino ang may chance, yun ang uunahin kong iligtas. Strategy din yan. Gusto ni Papa mabuhay kayong dalawa. Hindi pwedeng. Pareho kayong mapahamak. Alaynan. Hindi. Peke ang baril. Nansi Oyaw. Sobra ka na. Ang mama mo. Kinaya siya ng kabit mong. Pinalaki ng tatay mo. Hanggang sa inis, namatay siya. Hindi siya nagturo sa akin na makipagrelasyon ng sabay-sabay. O gumawa ng anak sa labas. Ikaw. Ang kapal ng mukha mong kausapin ako ng ganyan. Ang tatapang nyo ha. Gusto nyo bang subukan ang hawak kong baril? Takpan nyo ang mga mata nitong mag-ama. Lumayas kayo sa harap ko. Naiisip mo pa ba? Kung mahal ka ba talaga bilang anak ni Nanan? Si Nanyo, palihim na nililipat. Ang pera ng Nansu. Ang una nating dapat gawin ngayon ay suhulan ang matatandang tauhan ng Nansu. Bilhin ang natitira nilang shares para matalo natin si Nanyu sa percentage. Nansu ay negosyo ng mama ko. Kukunin ko lahat ng para sa kanya. Kaya isakripisyo ka. Ni Nanan para kay Nanyu. Kaya rin niyang mapahamak ka. Talaga bang pakiramdam mo? Wala akong alam. Yung taong nasa litrato, siya ang totoong ama ni Nancy Oyaw. 20 taon na ang nakalipas, aksidenteng napatay siya ng isang kriminal gamit ang baril. Ang ibig mong sabihin, ang tatay niya ay ordinaryong manggagawa lang na nag-aayos ng tornilyo. Siya yon. Karapat-dapat ba siyang manatili sa tabi ng tatay ko ng ganoon katagal? Pati nanay niya, bastos din. Naglalakas loob ba siyang ipagpalit si tatay ko ng harapan? Hindi pwede. Kailangan malaman ng tatay ko ang tunay na ugali nila ng nanay niya.
Sabi mo ang kidnapper na siksin. Bakit hindi ka naalisan ng buhay? Totoo palang ikaw ang naghanap sa kanila, ano? Kung hindi, paano ka nagkamalay? Ang paborito ni Papa, ako naman talaga. Ikaw, dinala ka lang ng nanay mo dito. Isa kang bastos na anak. Nanyu, mukhang hindi mo alam kung ano ang mangyayari kapag nagsabotahe ka ng pagkidnap sa ibang tao. Wala akong pakialam sa mangyayari. Ngayon, ako lang ang tunay na anak ni Nanan. Tingnan natin kung sino ang magtatangkang kumilos. Ako lang ang tunay na anak ni Nanan. Tingnan natin kung sino ang magtangkang kumilos. Ayon sa Artikulo 239 ng Kodigo Penal, ang kidnapper na ginawang hostage ang biktima ay makukulong ng 10 taon o habang buhay at kailangan pang magbayad ng multa o kumpiskahin lahat ng ari-arian. Yung pinakamabigat pa, pwede pang patawan ng kamatayan. Sa tingin mo ba, kapag dumating ang araw na yon, si Nanan na puro negosyo lang ang iniisip, ipaglalaban ka niya, kahit alam niyang makukulong ka, mas mabuti pang magbasa ka na lang ng libro. Huwag puro panonood ng mga walang kwentang teleserye gaya sayo. Nansya Oyaw, tingnan natin hanggang kailan ka magyayabang. Sinasabi ko sa iyo. Ikaw, ano nang ginagawa mo? Sorry, kapatid. Alam kong hindi ako tunay na anak ni Papa. Ikaw talaga ang mahal niya, pero hirap akong bitawan ang mga taon ng pagmamahalan namin bilang mag-ama. Sorry, kapatid. Sorry, totoo naman. Pero, hindi mo naman dapat akong ikinidnap ng ganito. Sa ganitong ginagawa mo, ano na lang ang iisipin ng tao sa tatay natin? Xiao Yao. Doktor, may nararamdaman ka ba sa lalamunan? Wala naman, medyo nanghihina lang ang buong katawan ko. Bakit, Papa? Nagawa mo pang saktan ako dahil lang sa batang ito. Buntis na si Suksi bago pa magpakasal. Niloko niya pa kayo, pinahiya kayo. Ako ang tunay na anak niyo. Tumigil ka na. Napakagulo mo talaga. Sumama ka sa akin. Hintayin mo lang, maghintay ka, Nanyul. Lahat ng pinapangarap mo, isa-isa kong wawasakin. Kasama ang pinagmamalaki mong tatay. Seniorita. Ako si Lihay, assistant ng mama mong si Soshi bago siya namatay. Bilang bilin ng mama mo, ibibigay ko ito sa iyo sa itinakdang oras. Totoo bang hindi ako tunay na anak ni Nanan? Ang tatay mo ay si Lian, isang undercover na pulis. Nahulog siya sa bitag ng matalik niyang kaibigang si Nanan. Dahil doon, nabisto ang kanyang katauhan. Mas masakit pa. Ang tatay mo, ginawa lang yun para iligtas si Nanan. Kaya siya nadawit nang mailigtas si Nanan. Pinasilbi pa niyang pilitin na pakasalan ang mama mo. Noong panahong yun, buntis na si mama mo ng ikaw. Bakit pinalabas ka ni Nanan? Para gamitin kang panakot. Para mapasunod ang mama mo. Magiging tagapagmana ko pala ng mahigit sa 10 kumpanya sa ilalim ng OG. Isa sa top 500 na korporasyon sa mundo. Ang mama mong si Sushi, sikat na insurance mogul sa katabing lalawigan. At ang tatay mo si Lian, dating siya lang ang tagapagmana ng OG Group. Kung kailangan mo ng tulong, sabihin mo lang sa akin. Apo kong babae, ako ang lolo mo. Ito, nakapangalan sa iyo ang binili ko. Matanda na ako, kaya iniabot ko na sa iyo. Huwag ipaalam kay Nanan, ha? Kapag nalaman ni Nanyu na lahat ng ari-arian ni Nanan, nasa pangalan ko pa lang, at siya tagabantay lang, ano kaya ang magiging reaksyon niya? Pa, may kinuha ka bang dokumento sa kwarto ko? Pa, bakit mo naman kukunin ang dokumento ko sa kwarto ko? Ang ebidensya ko laban kay Nansya Oyaw. Hindi dapat malaman ni Papa. Nansya Oyaw, ikaw ba ang kumuha ng dokumento ko? Ikaw talaga, ninakaw mo ang gamit ko. Inggit ka lang sa akin. Inggit ka kasi ako ang tunay na anak ni Papa. Kagagaling ko lang sa sakit.
Sakto ngang pag-uwi ni Papa, bagong gising pa lang ako. Yuyu, kakagaling lang ng ate mo, huwag mo na siyang guluin. Ano, yung ebidensya ko ng panunuhol. Pa, ito nga ang dokumento ko. Pa, ano nang ginagawa mo? Bakit ka ganyan sa akin? Ito na ang dokumento mo. Nga. Pa, naniniwala akong hindi kailanman magagawa ni Yuyu yan. Ano ba ginagawa mo? Bakit parang ikaw na agad ang sumasagot sa usapan naming mag-ama? Hello, ang daming tao mula sa non-main office na dumating para mag-audit. Pa. Sixteen, gustong sumabay pa sa akin. Sabi ko na nga ba, magbasa ka pa ng maraming libro. Pa, pwede ba akong umuwi? Tunay mo akong anak. Lumayas ka. Hindi ko pinalaki ang anak na manlolokot. Nananakit ng pamilya. Pa, hindi ako iyon. Nanyu, kung magpapatuloy ka pa sa ganyang ugali mong parang bata, hindi lang pag-aamin sa pamilya ang mawawala sa'yo. Baka sa bandang huli, pati isang unit ng kondo hindi mo pa makuha. Nancy Oyaw, ikaw ang nagpasama sa akin. Pareho kayo ng nanay mo. Mga walang hiya rin kayo. Nanyu wag mo masyadong isipin na ikaw na ang may-ari ng mundo. Bilisan mong umalis ka dito. Nanyu sige, hintayin mo lang. Dalagang tagapagmana. Magbabalik na ako. Sana matulungan niyo po ako, mga tito naming kasosyo. Natural lang naman yon. Pero, sa sitwasyon ng kumpanya ngayon, kailangan pang ikaw ang magligtas dito, dalagang tagapagmana. Si Nanzong. Mula nang mamatay si Suzong, palubog ng palubog ang Nansu Group natin. Malapit na tayong mawala ng pag-asa. Oh, anong ibig mong sabihin dyan? Nanan, sa lahat ng pinasukan niyang mga proyekto, hindi malinis yan. Dahil sa pera, palagi siyang naglalaro sa mga gawaing labag sa batas, at gusto pa niyang tanggalin ang Nansu Group sa ilalim natin. Tapos magtayo ng sariling negosyo. Dalagang tagapagmana sa pagkakaalam ko, pumili siya ng isang lugar na mas prime pa sa kasalukuyang Nan Group site. Binalak niya pang kunin yung mga veteranong empleyado natin ng Nansu Group. Lahat ng iyan, pain lang na inilatag ko. Isa yung prime na cities na hindi mo basta mabibili kahit malaki ang pera mo. Ngayon kung magbibigay ka ng cash, makukuha mo na lang ng 15% off. Kasama pa dyan ay isang libreng parking lot. Kapag nalaman ni Nana na ubos na ang lahat ng ipon niya, sa pagbili sa sentro na lupa na iyon, cheque lang iyon na walang laman. Dalagang tagapagmana, ang talino mo. Salamat sa lahat ng mga kasosyo na nasa panig ko. Hindi ko hahayaang mapunta sa mga tulad niyang. Masama ang lahat ng pinaghirapan ng nanay ko. Papa, handa akong maging tagapamagitan ng investment mo. Baka napapagod ka lang. Si Aoji ba ang matinding kalaban mo, Papa? Matagal ko nang kaaway si Aoji. Siya talaga ang pinaka nagpapahirap sa akin. Ito ang pinagpaguran kong hanapin na ebidensya laban sa Aoji Group. Ikaw talaga. Matalino ka at capable. Malayo ang agwat mo kay Nanyu. Ngayong araw, ang chairman ng Nansu Group na sinanan, naaresto dahil sa iba't ibang kasalanan. Ang panganay na anak na babae ng Nan family na Sinatsia Oyaw ang pumalit sa Nansu Group. Tapos na ang problema. Congrats, panahon na para umuwi ka. Miss na miss ka na ng mga bata. Mas independent pa ang mga anak ko kaysa sa iyo. Ako. Isang buwan pa bago magbagong taon. Nagbabati na kayo ng Happy New Year ng ganito kaaga? Ikaw ba ang may gawa nito, Nansia Oyaw? Ikaw ba ang nagdala kay Papa sa ganyang sitwasyon? Ako nga. Oh, bakit? Gusto mo bang sumama sa loob para samahan siya? 20 taon kang pinalaki ni Papa. Wala ka na bang konsensya? Imbes na mag-alala ka sa iba, mas maganda sigurong isipin mo muna ang sarili mong problema. Narinig ko, parang nangutang ka sa mga loan shark. Kapag hindi mo nabayaran lahat sa loob ng isang buwan, mag-ingat ka, baka hanapin ka ng mga nagpapautang at putulin ang kamay mo. Hindi mo na kailangang mag-alala, si Songyang Judge ang tutulong sa akin. Minsan naiisip ko, ikaw talaga, sobrang inosente mo. Hindi ka ba nagkakausap recently ni Songyang? Si Songyang Judge, busy siya eh. Akala mo ba, kagaya mo, madali lang ang lahat? Ngayong araw, dahil maganda ang mood ko, bibigyan kita ng isang sikreto.
Si Songyang mo, narinig ko lang na adik daw sa sugal. May utang siyang 80 milyong piso. Mukhang pati bahay at kotse niyo na ipangutang na rin. Hindi na alam kung saan siya ngayon. Baka nga nagtrabaho na lang siya sa mga racket sa ibang lugar. Hindi ako naniniwala, Diffie. Kamusta na si Nan-an? Habang buhay ang sentensya. Sayang talaga, hindi na ipataw ang death penalty sa kanya. Para sa nanay ko, siguro ito na ang pinakamagandang ending. At least sa natitirang buhay niya, mabubuhay siya para sa sarili niya. Hindi niya naranasan ang banta ni Nan-an dahil sa akin. Tuwang-tuwa ako sa bagay na yan. Talaga bang balak mong pamahalaan ang gulo na iniwan ni Nansu? Yan ang pinagpagura ng nanay ko buong buhay niya. At gusto ko talagang may maipamana sa mga bata. Ang mga negosyo sa ilalim ng Lu Group, sapat na para maitaguyod kayong mag-ina. Ang ari-ari ang dala sa pagpapakasal. Iyon ang susi sa maayos na buhay at kinabukasan. Bago namatay ang mama mo, may iniwan ba siyang mensahe para sa akin? Mukhang hindi mo pa alam ang totoo. Dahilan ng pagkamatay ng nanay ko, Nanzong. Hindi siya namatay dahil sa pagkabigla sa pagluloko mo. Nagpakamatay siya para sa tunay kong ama. Hindi. Hindi ako naniniwala. Ang mama ko, hindi basta-basta sumusuko. Habang buhay kang magbabayad sa pagkakamali mo. Nanzong, Hindi. Wala akong kasalanan. Naging matapang lang ako na sundan ang minamahal ko. Wala akong kasalanan. Si Lian, deserve niya ang nangyari sa kanya. umasa ka na lang, Nanzong. Sa kulungan mo gugulin ang natitira mong buhay. Ay nga pala, nakalimutan kong sabihin. Ako ang nagbigay ng ulat na iyan. Wala akong kasalanan. Si Nan-an, wala talagang kwenta. Si Nan-yu, wala na ring silbi. Masyado kong na-overestimate ang mag-amang Nan. Miss, kailangan ba nating palitan ng panibagong candidate ang pag-aasawa? Akala mo ba natakot ako kay Nan Xiaoyao? Hindi, hindi. Hindi pa nga sila kasal. At saka, marami nga ang nagkakasal tapos naghiwalay na rin. Okay, okay. Si Lu Yunshen. Siya pa rin ang lalaking para sa akin. Kuya, nakita mo ba sa balita? Super galing ni Mami. Kapag si Mami na ang gumalaw, lahat ng nananakit sa kanya nadadapa na. Oh, si Mami talaga ang pinakaastig. Kuya, kailan ka ba makikipagkita kay Dad? Oo nga, hinihintay pa naming magkita-kita tayong lahat. Matagal ko nang gustong magkakasama ulit ang buong pamilya natin. Walang problema. Para sa kasiyahan ni Mami sa susunod na bahagi ng buhay niya, kailangan pa nating subukan si Daddy. Susubukan pa si Daddy? Sa tingin ko naman, si Daddy seryoso kay Mami. Matigas lang ulo niya. Xiao Xue, ikaw ang pinakamarunong tumingin sa tao. Ang problema sa damdamin ng parents, hayaan mo na. Ayos lang, dagdag alala lang din ako minsan. Makulit lang talaga ang dalawang to. Nanay ng mga bata, kailan mo ba siya pakakasalan at dalhin dito? Ayaw niya eh. Bakit hindi mo isipin? Kung bakit nga ba ayaw niya? Ihahandog ko sa kanya ang ingranding kasal. At bibigyan ko siya ng lugar sa pamilya. Mas immature ka pa sa mga bata. Walang silbi, walang silbi. Akala mo ba kailangan pa niya ng posisyon sa pamilya natin? So, ano nga bang dahilan niya? Pag-isipan mo lang muna ng mabuti. Huwag mong tularan ng tatay mo na sinaktan ng nanay mo noon. Lolo, huwag ka mag-alala. Hindi ko gagayahin ang tatay ko. Naalala mo pa ba ang iskandalo ng tatay mo bago siya namatay? Tinutukoy niyo ba? Yung anak sa labas na si Luhao? Noon, pinakiusapan ako ng tatay mo na isama siya sa pamilya bago mag-20 taon. Para sa anak niya sa labas, ang dami niyang ginawa at pinagsikapan. Ikaw at ang nanay mo, ang daming napagdaanan. Kung ayaw mo, Okay lang naman. Wala namang epekto kung bumalik man siya o hindi. HMM, basta, makuha mo ang investment mula sa Anmeyer Group ng Amerika, ikaw na ang magiging tagapamahala ng Lu Group. Amerika. Anmeyer. Oo nga, lahat ng kumpanya dito sa bansa, nag-aagawan sa proyekto. Ito ang final test para sa'yo, kung magiging pinuno ka ng Lu Group. Nancy Oyaw, nakakatulog ka pa ba? anong ginagawa mo dyan? Nakakasilaw ka. Ano na naman yung kalokohan mo dyan? Huling tanong ko na to. Ano pa bang tinatago mo sa akin? Bakit hanggang ngayon hindi ka pa rin naniniwala sa akin? Lumipat ka na, ayokong tumira kasama ka. Bakit? Natatakot ka kaya nagmamadali kang lumipat? Aba, hindi ah. Sa una pa lang, hindi naman ako kasali sa tadhana ng bahay na to. Hindi ako nararapat dito. Kung ganoon. Bukas na lang tayo magpa-civil wedding. Ayoko. Naayos ko na yung tungkol sa fiance ko. Ano pa ba ang dahilan mo para tumanggi? May tinulungan ka lang sa akin. Isang beses lang naman yun. Sige, bukas. Ibibigay ko na.
Ang business opportunity para sa partnership ng Nansu at Anmai Group sa iyo para mabawasan ang kakompetisyon mo. Hindi ko kailangan magpakasal sa iyo. Labanan natin ng patas. Sa lakas ng Lu Group. Hindi ko na kailangan yan. Wow, Luzong, ang astig mo talaga. Bakit hindi ka nalang magpakasal sa akin? Pag marunong ka nang makipag-usap ng maayos at matutong gumalang, saka ko iisipin. Ha? Ano bang hindi ko nasabi? Walang kwenta ka talaga, walang kwenta. Luzong. Yung tao na may utang ng 300 milyon, nahanap na ba? Galing sa ibang bansa yung Lee. Ibig sabihin, nasa abroad siya ngayon? Sa Amerika nakaregister ang e-address niya. Kahit nasaan pa siya. Kahit anong hirap, hanapin mo pa rin siya. Okay. Hello, Dabao. Bakit mo naisipang tumawag kay mama sa oras na ganito? Hindi ka ba pwede ngayon? Kasama mo ba si Daddy? Kasi natatakot akong malaman niya na nandyan ka. Ikaw na lang ang natitira sa akin ngayon. Si Erbao at si Aubao, tuluyan ang nawala sa akin. Eh ikaw? Nawala ka na rin ba? Pinakasalan mo na ba si Daddy? Siyempre, hindi. Plano mo bang magpakilala sa kanya bilang anak? Wag muna, gusto kong subukan si Daddy. Anong balak mong gawin? Huwag kang gumawa ng kalokohan ha. Huwag kang mag-alala, Mama. Magtiwala ka sa akin, walang mangyayaring masama. Tama rin naman. Mas mature ka talaga kaysa sa mga kapatid mo. Uncle Anlin, oras mo nang pumasok. Masaya akong makatulong, little boss. Lu, ang pinakamalaking investor sa Amerika, ang Anmer Group dumating na. Sino ang representative nila? Si Anlin. Anlin. Tuwing naririnig ko ang pangalang yan, parang lagi akong nakakaramdam ng masamang kutob. Lu, sobrang stress ka ba lately? Siguro nga. Sa bidding na ito, kailangang manalo ang Lu Group. Asikasuhin niyo ng maayos. Ang bidding na ito, maaaring mas mahalaga pa kaysa sa kompetisyon para sa posisyon ng president. Naiintindihan ko. Sir Anlin, matagal ko na pong naririnig ang pangalan niyo. Napakabait ninyo. Diretsahan ko na pong sasabihin, sa partnership na ito sa kumpanya niyo, hindi ako papayag na hindi kami ang manalo. Mr. Lu, kayo ba ay nagre-representa sa sarili ninyo o para sa Lu Group? May pagkakaiba pa ba dun? Para sa akin. Gusto ko lang makipagkalab kay Mr. Lu ng personal. Ay hindi. Mas tama sigurong tawagin na isang transaksyon ito. Transaksyon? Hello po, Lu. Hello po, Lu. Ako si Anki. Ito ang kapatid kong si Anki. Anong ibig mong sabihin? Kung gusto mong makipagkalab, unahin mo muna ang kasal. Alam mo na yan, Mr. Lu. Kasal? Hindi ko alam yan. Sino sa mga anak ng Lu family ang gusto mo? Si Mr. Lu lang talaga ang standout. Wala nang ibang bagay para sa kapatid ko kundi ikaw. Impossible. Iyan ang sinyales ng sincerity ng partnership natin, Mr. Lu. Hindi ko pwedeng gawing transaksyon ang kasal ko. At higit pa riyan, may mahal na akong iba. Alam mo dapat kung gaano kahalaga. Sa iyo ang makipag-partner sa akin. Hindi ko mababago ang desisyon ko. Huwag kang magsalita ng sobrang tapos. Bibigyan kita ng 3 araw para mag-isip. Tulungan mo ako. Tulungan mo ako. Please iligtas mo ako. Alice, Lumayo ka. Tinawagan ko na ang pulis. hintayin mo lang ako. Kapag nahuli kita, hindi talaga kita palalagpasin. Tulungan mo ako, lasing na ako. Ihatid mo ako sa hotel. Tinawagan ko na ang pulis. May maghahatid din naman sa'yo. Bakit hindi mo na lang ako tinulungan? Pag nadikit ako sa ibang babae, magiging selosa ang misis ko. Ikaw talaga. Aray! Sobrang damot mo naman. Grabe, ngayon ko lang naranasan ito. Ang anak mismo ang nag-set up ng babae para sa tatay. Bilib ako sa'yo. Sinusubok lang kita. Huwag kang magkalat kung hindi mo alam ang totoo. Oo na, sige na, isusubok kita. Pero ayaw naman niyang pamayat sa trap. Dagdagan na lang natin ng pampainit. Hindi mo talaga masisisi, Longsan ni Lu Yunshen yan. Grabe sa katapangan talaga. Kamusta ang naging desisyon mo, Mr. Lu? Sorry kung nadismaya kita. Kung ganon, hindi na kita pipilitin.
Magpapakumbaba ako. Palitan ng ibang tao ang ipapakasal sa akin. Sino? Ang panganay na anak na babae ng pamilya Nan Xiaoyao. Asawa ko siya. Hindi pa kami kasal. Lahat ay pwedeng magbago. Umuwi ka na. Huwag mong kalimutan. Hindi maghihintay ang partnership kay Anmir. Presidente Lo, paano mo ba ito haharapin? Pag-isipan mong mabuti, ha? Bakit? Anong nangyari? Ba't parang pagod na pagod ka? Xiao Yao. Mahal na mahal talaga kita. Bukas na tayo kumuha ng marriage certificate, ha? Ba't bigla-bigla? Kung wala na akong kahit ano, mananatili ka pa ba sa tabi ko? May nangyari ba? Nalugi na ba ang kumpanya ng Lu? Narinig ko tinanggihan mo raw ang alok ni Anmir. Sobrang matindi kasi ang kondisyon nila. Ikwento mo nga. Gusto nila, dapat may kasunduan sa kasal. Ayoko. Hindi ka naman taong mahina, eh. Ibig sabihin, sobrang labo talaga ng gusto nila. Lolo. Sorry po kung nadismaya kayo. Hello. HMM. O sige, sige. Sige. Pag-ibig ba o karera? Kailangan mong pumili. Yun Shen, panahon na para mag-mature ka. Pinapaimbestiga ko sa'yo si Anlin. Ano na ang resulta? Totoo, ikaw talaga ang target niya. Wala namang samaan ng loob o utang na loob sa kanya. Bakit niya ako niloloko? Baka naman. May nag-uutos sa kanya sa likod. Ayun, alamin mo nga. Sino ang tao sa likod na may pakana sa kanya? CJ, sandali. Hacker. Anmir. Puro galing sa Amerika. Sa palagay mo, may koneksyon ba sila? Baka naman nagkataon lang. Hindi ako naniniwala sa mga nagkataon lang. Ituloy ang pagbabantay kay Anlin. CJ. Parang may nagbabantay sa atin, ha? Tama ang pakiramdam mo. Mas maganda, bumalik ka na agad sa Amerika. Pag tinuloy mo pa, mahahanap ka na ni Lu Yunshen. Ayoko. Gusto kong makita si Mommy at ang kapangyarihan. Alin ba talaga ang pipiliin niya? Ang mga lalaki, mas mahalaga ang karera. Siyempre kapangyarihan ang pipiliin niya. Ibig sabihin, hindi ko na siya makikita kahit kailan. At sisirain ko pa ang kumpanya niya. Presidente Lu, si Anlin may batang kasama. Bata. Wala namang balita na kasal na siya, di ba? Bakit may bata? Mukhang mahalaga talaga sa kanya ang batang yon. Plano mong gamitin itong bata bilang palusot. Sige, imbestigahan mo. CJ. Lumapit ka sa bata na yon. Para yung lalaking kasama niya, magbago ang isip sa kondisyon ng partnership. Diretsyo na sa partnership, hindi na kita guguluhin pa. Anong bata? Bakit biglang bumalik ang dalawang to sa bansa? Nadiskubre pa ni Lu Yunshen si Dabaobao. Pati bata, tinatarget mo na? Anong problema mo, ha? Ba't ganyan ka makatingin? Bakit? Kilala mo? Impossible. Hindi ko siya kilala. Okay, ikaw na ang bahala sa usaping to. Ang laki ng partnership na ito. Baka mapasama ko pa. Walang problema, gawin mo lang. Nahanap na ang e-address ng hacker. Galing sa abroad, papunta na dito sa bansa. Ayos, ituloy ang pagsubaybay. Mommy, buti naman at dumating ka na. Hindi ka dapat pumunta rito. May magagawa ba ako? Kailangan kong pumunta. Si Erbao at Xiaobao nadala na nila. Baka ikaw na ang susunod. Sa tingin mo, ang mommy mo, napakadali lang ba talagang kontrolin? Ayos lang ba sa'yo kung subukan ko siya? Iniwan niya tayo ng matagal na taon. Hindi naman niya alam. Pero totoo, malaki ang pagkukulang niya sa inyo. Hintayin natin ang desisyon niya. Pag natanggap na niya ang pagsubok, magsama-sama tayong pamilya. Cough, cough. Matagal na tayong di nagkita. Anlin, ikaw talaga. Miss mo ba ako? Presidente Lu, nahanap na ang info ng hacker. Anong klaseng tao ba ang hacker na yon? Hindi ka maniwala pag sinabi ko. Pero maniwala ka kahit ayaw mo. Huwag mo nang pahulain, sabihin mo na. Ayon sa the address, nasa tabi ni Anlin. Ibig sabihin, yung bata ang hacker. Impossible. Bata pa nga siya eh. Bukod pa doon, mukhang malalim ang relasyon ni Miss Nan at Anlin. Anlin. Tito An, anong ginagawa nyo? Anong relasyon nyo? Mr. Luo, nakikita mo na, di ba? Sa akin siya. Sa kahit sino, hindi siya pag-aari, hindi siya tagapagtaguyod ng kahit kanino. Ikaw.
Siguro naman, hindi nakalimutan ni Presidente Lo, ngayon ang huling araw para sa'yo. Kung mananatili siya sa'yo, matuloy ang partnership natin. Kung dadalhin mo siya, wali na ang partnership. Baka, mas mainam pa yata sumama na lang ako sa kanya. Mahalaga sa iyo ang kontratang to. Kung mawalan ka ng partnership na ito, alam naman ni Presidente Lo, mawawala ang lahat sa'yo. Kasama ang posisyon mo bilang presidente. Hindi ko bibitawan si Nan Xiaoyao. Hintayin mo ako sa labas. Okay. And, kung ayaw mo, akong idemanda. Tama na, sumunod ka lang. Ay, demanda mo ako? Anong kaso? Pananakot at pangungutong. Kung gusto niyong maghanap ng kaso, Madali namang gumawa ng dahilan. Kinutungan mo ako ng 300 milyon. Hindi mo ba aminin? 300 milyon. Si Anlin, binigyang parusa para sa akin. Ganito na lang para patas tayo pareho. Kung papayag si Eme na makipag-partner sa akin, at hindi na magdadagdag ng sobrang hirap na kondisyon, hindi ko nahahabulin ang 300 milyon. Ano ang ebidensya mo, Mr. Lo? Na ako ang nanakot sa'yo? Hindi mahalaga kung ikaw o hindi. Sa tingin mo ba, pababayaan ko ang taong nanakot sa akin? Para sa partnership na ito, talagang todo effort ka, Mr. Lo. Todo effort. Hindi. Tagos sa puso ang sincerity, 300 milyon, sobrang laki. Para na ring sentensya ng kamatayan, pag-isipan ko muna ito. 3 araw lang ang bibigay ko sa'yo. Kung hindi, kita tayo sa korte. Buong buo. Tito Anlen, nadamay kita. Ikaw ang napagbintangan para sa akin. 300 milyon. Iyan ang utang niyang 35 taon na dapat pang-alaga sa inyo. Paano naging pangingikil yon? Hindi niya alam eh. Paano kung idemanda ka niya sa korte? Baka makulong ka ng habang buhay. Hindi naman, huwag kang mag-alala. Kung gusto mo, aminin ko na lang sa kanya ang totoo. Parang ilalagay mo lang ang sarili mo sa peligro. Di ba gusto mo nga siyang subukin? Mas mahalaga ang kaligtasan mo. Ibig bang sabihin nito? Mahalaga pa rin sa kanya si mommy mo? Ang mundo ng mga matatanda masyadong magulo. Hindi ko na kayang pakialaman yun. Sa tingin ko, nahalata na ni Lu Yunshen. Na ikaw yung hacker. Tinesting ka lang niya ngayon. Sige, hack ko ulit siya. Matagal mo na bang kilala ang Anna yon? Parang ganun na rin. Interesado siya sa'yo. Para sa'yo, nakipag-usap pa siya sa akin tungkol sa deal. Ordinaryong kaibigan lang. Ano ba ang pinag-usapan ninyo? Ginamit ko ang kaso ng panginikil para madali siya. Pangingikil? Siya ba ang nangikil sa'yo? Bago mangyari ang lahat, may isang hacker na nangikil sa akin ng 300 milyon. Nahanap ko na ang ng hacker. Nasa tabi lang niya. Para maprotektahan ang hacker na yon, napilitan siyang tanggapin ang kondisyon ko. Hacker. Pumeke kay Lu Yunshen ang 300 milyon. Parang si Dabao talaga gumalaw. Hindi kaya si Dabao nga may gawa nito. Boss, King, Ikaw ba ang hacker na tumira sa akin ng 300 milyon? ganyan ka ba makipag-usap sa mentor mo? Nasaan ang regalo mo sa akin bilang bago kong estudyante? Niloko mo na nga ako ng 300 milyon. Gusto mo pang maging mentor kita? Nanaginip ka pa? Oo nga naman. Mukhang gusto mo pa yatang i-hack ko uli ang system ng kumpanya mo, ha? Ano bang gusto mo? 20% ng Lu Group. 30% ng shares. Kita tayo sa korte. Ayaw mo na bang mag-asawa? Tingnan mo ginawa ng ex-fiancé mo. Ano, nakipagsabuatan pala siya kay Nanyu para siraan si Nan Xiaoyao. Ano plano mo ngayon? Pupunta sa Xu family. Yunshen. Ba't ka nandito? Dadalaw kay Meng Yao. Tignan nyo, Tito Xu. Lahat yan, gawa ni Meng Yao. Imposible yan. Kung hindi kaya ng Xu family disiplinahin ang anak nyo, hindi ako magdadalawang isip na kumilos. Wag. Sobrang naspoil si Meng Yao ng lolo niya. Gagawa na lang ako ng paraan para mapadala siya sa abroad. Sabi-sabi, ipinadala mo raw sa ibang bansa ang anak ng Xu family.
Sumusobra na kasi ang pakikialam niya. Haha, sa wakas may natutunan ka rin. Kung makukuha mo ang puso ni Xiaoyao. Sa A8 ng susunod na buwan, pakasalan mo siya ng bonggang-bongga sa pamilya namin. Si Luhao dadalo rin sa kasal mo. Tay, 8 taon na ang lumipas. Pinayagan na rin ako ni Lolo na bumalik. Ngayon, kailangan kong mabawi lahat ng dapat sa akin. Sino kayo? Hindi importante kung sino kami. Gusto kong makipag-deal sa'yo. Ako at siya, kami ang magiging hostage mo. Ikaw, ang magiging bagong asawa ni Nan Xiaoyao. Bakit niyo ako tinutulungan? Hindi ba gusto mong gumanti kay Lu Yunshen? Sige. Deal. Xiaoyao, kinidnap kami ni Xiaofeng. Bilisan mong iligtas kami, Xiaofeng. Xiaofeng. Sino ka ba? Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Pakawalan mo na sila agad. Makipagpalitan na lang tayo, magandang dilag. Basta pumayag ka na pakawalan sila. Tatanggapin ko lahat ng gusto mong hiling. Sige. Ikaw ang taong pinakamahal ni Lu Yunshen. Maging asawa ka ng akin. Ano? Uy, bakit ang bride ang unang lumabas? Na, Asan ang groom? Mga kaibigan, panoorin muna natin ang ihi. 8 taon na ang nakalipas. Luhao, nagbigay siya ng maraming pera sa akin. Inutusan niya akong may gawin sa kotse ni Lu Yunshen pagkatapos ng insidente. Sinubukan niya akong patayin para matakpan ang lihim. Buti na lang at nakaligtas ako. May tumulong sa akin. Luhao, inaakusahan ka na pinaslang mo si Lu Yunshen, panganay na anak ng pamilya Lu. May mga ebidensya laban sa'yo. Makipagtulungan ka sana sa amin para sa investigasyon ng kapulisan. Nan Xiaoyao. Nan Xiaoyao. Handa ka bang makipagtulungan sa akin? So, ito pala ang dahilan kaya mo kinuha ang mga ebidensyang ito. Luhaw, hindi ka na makakatakas. Sumuko ka na lang. Pakawalan mo na ako. Kung hindi, papatayin ko siya. Luhao. Ako ang nagdala ng pulis para hanapin ang mga files na yon. Wala si Xiaoyao dyan. Pakawalan mo na siya. So, nag-cooperate pala kayo para guluhin ako. Luhao, kalma lang. Pakawalan mo na siya. Huwag mong sasaktan si Xiaoyao. Kung kailangan mo ng hostage, ako na lang. So, meron ka palang babaeng matagal ng gusto. Siya pala yun. Hindi ko siya kayang bitawan. Kailangan ko mabuhay. Luhao, bakit mo ba ginagawa to? Bakit ba lahat may karapatang lady na kong anak sa labas? Pati ikaw, Nan Xiaoyao. Niloko mo din ako. Pareho lang naman tayong may dugo ng mga lo. Bakit? Di ko makuha ang lahat ng nararapat sa akin? Ahaw. Ang nanay mo, anak ng mentor ko. Nagahasa siya, nabuntis at nanganak sa'yo. Dahil doon ay nawala sa katinoan. Habang tumatagal, lumalala ang sakit niya, hanggang sa napatay niya ang ina ni Yunshen. Si Yunshen, nasaksihan lahat mismo niya. Kaya sobra ang galit niya sa'yo. Hindi totoo yan. Hindi talaga. Imposible. Niloloko. Niyo lang ako. Xiaoyao. Niloloko niyo lang ako. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. So, tuloy ang kasal. Tinulungan ka na namin para maresolba ang napakalaking abala na ito. Kaya gusto mo na lang pakasalan si Xiaoyao. Nang hindi man lang nagtatanong sa amin, pamilya niya? So, anong plano mo? Ligawan mo ulit si Xiaoyao namin. CJ, liligawan ko siya. Gusto mong umalis? Sigurado ka na ba? Huling pagkakataon na. Xiaoyao. Hindi ba nagtrabaho ka sa iligal na trabaho? Ba't buhay ka pa? Nakawala ako. Ang galing ko, di ba? Xiaoyao. May sasabihin ako sa'yo. Dapat wala ang lalaking to. Fan ko ito. Bakit hindi siya pwedeng naroon? Ikaw. Kayo palang dalawa matagal na sa likod ko. Nagkakaligawan na.
Ang kapal ng mukha mo. Songyang, 6 na taon na ang nakalipas, ikaw at Nanyu. May relasyon na noon. Alam mo naman kung ano ang mangyayari sa'yo. Alam mo na pala lahat. Noong araw ng engagement, mismo nakita ko sa sarili kong mga mata. May pictures at evidences pati, na date ng kuha. Songyang, Ituloy mo na lang ang natirang dignidad mo. Mula ngayon, magkanya-kanya na. Tayo ng landas. Huwag mo na akong guluhin. Lu Yunshen. Ngayong inagaw mo siya sa akin. Ang saya mo, no? Dapat noon pa kita iningatan. Lalo na nung kolehiyo pa lang tayo. Sige, ikwento mo, ano talagang nangyari? Si Songyang, upperclassman ko sa university. Noon, nang malaman niyang gusto kita, pinadala niya sa akin ang couple photos niyo para tigilan ko na. So, ang nangyari nung gabing yon hindi aksidente. Walang ganyang kadaming aksidente. Anong ibig mong? Sabihin, Alam kong may engagement party ka noon. Kaya sinadya kong ipareserba ang signing event sa parehong hotel ng engagement mo. ang galing mo magplano ha. Hindi ko naman gustong sirain ang engagement party mo. Gusto ko lang makita kang masaya. Pero buti na lang napunta ako. Kasi hindi ka naman pala masaya talaga. Congrats, Yunshen kuya. Napasa mo ang malaking proyekto ng Nanteng. Salamat. Yunshen kuya, malapit na tayong ma-engage. Ba't ka pa rin ang formal sa akin? Si Lolo ang pumili. Hindi ibig sabihin na gusto ko rin. May kailangan pa akong asikasuhin. Mauna na ako. Mamaya ulit, Yunshen kuya. Sigurado ka bang walang problema sa ininom niya? Huwag kang mag-alala, ngayon mas matindi na ang gamot na yan. Isang beses lang, tiyak na mabubuntis siya. Mamaya, pupunta ako sa kwarto ni Yunshen kuya. Sigurado ako, tuloy na. Pag naluto na ang kanin, hindi na mababawi. 3 henerasyon ng nag-iisang anak lang ang mga Lo. Kaya si Lolo Lo, gustong-gusto ng makapaghawak ng apo. Kung mabuntis mo talaga ang anak ng Lo family, tiyak nakapituko na tayo sa kanila. Lutas na ang matinding problema ng pamilya Shu natin. Songyang, hayop ka. Boss Lu, hindi ba kayo maginhawa ang pakiramdam nyo? Baka dapat bumalik muna kayo sa kwarto at magpahinga. Kwarto numero 9, ako na ang bahala dito. Siguraduhin mong bantayan sila, CJ. Nailagay ko na ang gamot. Huwag ka mag-alala. Sa room 6, may 3 lasenggo. Sapat na yun para iligpit siya. Nansya Oyaw. 3 lasinggo sa mismong araw ng engagement. Nagawang sirain ang dangal mo. Hindi ka na ulit. Yung malinis at inosenteng dalagang kilala nila. Nilagyan ng gamot. Tapos pinabayaan pang lapastanganin ng mga lasenggo ang inosenteng babae. Kaya pala pinabantayan ni Luzong sa akin sila. Napakawalang hiya talaga ng dalawang to. Mabait pa rin talaga ang boss nating si Lu. Mamaya sa second round Saan ba yun? Ayos na. Kaya pala, sinadya mo palang magkamali ng pasok sa kwarto ko nung araw na yon. Hindi ko sinadya. Sira kasi ang room number mo nun. Tapos di rin nakalock ang pinto. Kaya napasok ako. Napaisip nga ako noon Pero buti na lang ako yung nandun. Grabe, yung suot mo nun. Buti na lang talaga ako yung nandun. Ano yung sinabi mo? Wala naman. Nansya Oyaw. Marunong ka rin palang mahiya. Panahon na para painitan pa, kuya. Bigyan natin si Papa ng matinding panggising. nako, parang di ata tama yan. Ayaw mo na ba kay Papa? Good princess! Assistant Lin, di ba dapat si Lu Yunshen ang sinasabay mo? Bakit ako ang hinatid mo? Miss Nan, may mga bagay akong gustong sabihin sa'yo. Ano yon? 6 na taon na ang nakalipas. Dati ng plano ni Lolo Lu na ipadala si Boss Lu sa abroad para mag-expand ng negosyo. Kaso, dahil lang sa gusto niya ang isang babae, pinili niyang manatili rito. Pag-ibig na ang pinairal. Isang araw, 6 na taon na ang nakalipas. Tumawag siya sa akin. Sinabi niyang magpapakasal na raw siya. Tapos,
Tinanong ko sino Sabi niya, isang tao raw na, sobrang gusto niya talaga. Pinagkatiwala niya lahat ng preparasyon sa akin, sumunod na lang daw ako sa plano niya. Tumakbo ka na lang, hinahanap ka niya ng 5 taon. Lynn assistant, ang dami mo talagang sinasabi. Ay naku, nanay, alam mo ba? Matagal ko na itong gustong sabihin. Totoo, ni minsan hindi ko pa siyang nakitang umiyak. Isang babae na lihim niyang minahal ng 10 taon, biglang nawala. Umiyak siya buong gabi. Miss Nan, alam mo ba? Sobrang gusto ka talaga niya. Sobrang mahal ka niya. Totoo yan. Sobrang dami mong alam, baba ka na. Nancy Oyaw, anong kinakatawa mo? Para kang nakainom ng gamot na mali. Kung pupunta tayo ngayon sa ospital para magpa-lavage, pwede pa sigurong habulin. Hindi naman. Ngayon, nasa panahon ka pa ng pagsubok mula sa manliligaw hanggang asawang lalaki. Ganyan ka talaga magsalita, ang tapang ng dila mo. Sigurado ka na ba? Magsabi ka na ng totoo. Ngayon, lulutuan pa kita ng masarap na ulam sa bahay. Paano kung hindi ako magsabi ng totoo? Ikaw pa rin ang lulutuan ko ng masarap na ulam. O ayan, tama di ba? Kung ganyan ka lang sana kaaga, baka may ika-4 na anak na tayo ngayon. Saang tindahan mo nabili to? Ang galing ng pagkakaluto. Wala namang chef sa bahay namin. Ikaw ba ang nagluto nito? Nga, tikman mo na agad. Kung gusto mo, araw-araw kitang lutuin ng ganito. Ikaw rin ba mismo ang nagiling ng soy milk? Lu, Huwag ka mag-alala. Mula ngayon, aalagaan talaga kita ng mabuti. ang husay mo talaga. Masakit ang tiyan ko. 我肚子疼。 Bakit sa importanteng panahon pa umepekto yung gamot mo? Ang ganda pa naman ng mood kanina. Hindi ba ikaw ang nagsabi sa akin? Ay nako, susuko na ako. Parang tatay mo, wala talagang maayos na ginagawa. Iyak lang iyak, puro iyak lang ang alam. Hindi ko alam kung kanino nagmana. Ay naku. Ay naku, masakit ang tiyan ko. Nako, masakit ang tiyan ko. Masahihin ko ang tiyan mo. Alagaan mo rin ba ako ng ganito balang araw? Naman. May kailangan sa akin ang best friend ko. Lalabas muna ako sandali. Sandali lang. Best friend? May kailangan sa akin ang best friend ko. Lalabas muna ako sandali. Sandali lang. Best friend. Kailan ka pa nagkaroon ng best friend? At saka, ano namang pinagkakaabalahan mo na di ko pwedeng malaman? Lumalabas na naman ang pagka-possessive mo. Ano, babae ako, huwag kang masyadong pakialam. Ikaw talaga. Ma, baka sobrang saya mo na. Nakalimutan mo na kaming lahat. Huwag mong kalimutan, hindi pa ako nakikilala kay Lu Yunshen. Kailan mo balak magpakilala sa kanya? Malapit na. Pwede na rin naman siya. Hindi naman ako kapos sa pera. Hindi ko na rin kailangan ng ama. Bakit ko pa hahanapin si Papa? Hintayin na lang natin kapag binigay niya yung 30% shares ng Lu Group bilang pamamanikan sa kanalang. Meron akong nansu at ilang kumpanya. Hindi naman ako gipit sa pera. Hindi naman ito usaping pera. Yan ang sincerity ng lalaki. Sige, baby. Kanino ka tumatawag? Ang sweet ng tawag mo ah. Wala naman ah. Baka narinig mo lang. Bawal kang magkaroon ng ibang lalaki. Alam mo ba yon? Lin lang. Pakicheck naman para sa akin. Maliban kay Anlin, sino pa bang lalaki ang nakakakontak kay Nan Xiaoyao? Pakiramdam ko. Parang may tinatago pa siyang iba sa akin. CJ. Sige mag-check ako mag-check. Para na akong tauhan ng nyi. Magkano ba bayad mo sa akin araw-araw? Hindi mo rin masisi si Miss Nan kung ayaw pa niyang magpakasal. Kailangan na talaga magpagamot ang pagkapraning mong yan.
Xiaoyu, Xiaoxu. Ba't andito kayo? Daddy! Tinakot mo ba sila? Ipapadala kita sa pinakamalaking center para sa mga menor de edad na pasaway. Ito ang kapatid kong si Nan Xiaoxia. Nan Xiaoxi, kapatid mo siya. Anak din kita. Hindi ko naman sinasabing aakuin kita. Hindi ko naman kailangan ng anak na lalaki. Gusto ko lang na hindi mawala ang dugo ng pamilya Lu. Kailan mo akong pinaghinalaan? Simula nung bumalik ka ng bansa. Sa unang araw ng pagkikita mo kay Anlin, nagpalihim na ako ng tao para magbantay. Paano mo naman nasabing anak mo ako? Hindi rin ako sigurado. Pero kasi, isa-isa kayong nagsilitawan. Hindi ako mapakali. Lahat ng test pinad na ako na. Mas mabuti ng sigurado. Tanggapin mo na siya. Pwede na rin siya. Kapag hindi ka inako ni Kuya, papayag ka ba? Lahat kayo, anak ko. Hindi ko kayo kayang talikuran. Kung di nyo ako kayang tanggapin, siguro hindi lang sapat ang nagawa ko. Kuya, dilatan mo naman ang mata mo. Oh, nakaka-inspire talaga. 5 taon na ang nakalipas. Hindi ko alam na may mga anak pala ako. Hindi ko rin alam na buntis si mommy inyo noon. Pero ang lahat ng to, sa huli, kasalanan ko pa rin. Nanghaka ng sistema ng kumpanya ko, bilang ganti siguro sa 5 taon, na iniwan ko ang asawa ko. Sa loob ng circle, ang tingin sa inyo ay smiling tigring boss. Gagawin ang lahat para lang magtagumpay. Walang puso, walang pakialam, walang konsiderasyon kahit kanino. Inaamin ko masyadong padalos-dalos ako noon. Hulaan mo kung paano naman ako inilarawan ng ibang siye. Matapang nga pero walang muwang, at nakakatawang mabait. Kung hindi lang siguro ako magaling, sa negosyo at pamumuno, baka, matagal na akong tinanggal sa C-Circle. Hindi rin naman ako naubusan ng self-praise. Ikaw rin naman, pareho lang tayo. Kayo. Nagplano pa ng party ng palihim na di ako kasama. Ay naku, masakit yan ko. Huwag ka na magkunwari. Ang tagal kitang inalagaan. Magaling ka na talaga. Ni hindi mo man lang ako pinagalawan. Bakit may isa pa dito? Hindi mo naman sinabi sakin. Yung madali mong makuha, hindi mo masyadong pinahahalagahan. Sobra na ang pagkukulang mo sa kanila. Bahala ka na sa natitirang problema diyan. Panahon na rin siguro para matutong mag-mature. Kailangan mo matutong magmahal ng iba. Tama. Ikaw naman. Mas importante ang pride kaysa feelings. Gusto mong magpaka-boss talaga. Masama pa ang hinala. Matindi pa ang pagkakontrol mo. Tahimik ka pang umiyak sa likod ng lahat. Di mo man lang masabi sa iba. Umiiyak. Sino mang umiiyak? Lin lang. Ah, alam ko na kung kanino nagmana si Xiaoyu. Haha, maliit na iyakin. Alam ko rin kung kanino ako nagmana. Buti na lang nagmana ako kay Mommy. Kayong dalawa talaga. Habang buhay kayong magiging mga prinsesa. Tayong 3. Habang buhay tayong mga alipin ng 2 prinsesa. Alam mo ba? Anong araw ngayon? 6 na taon na ang nakalipas simula ngayon. Noong araw na yon, lahat tayo napainom ng gamot. Napagkamalan kitang lalaki na gumagay. Tapos, ayun, Yung gamot ng gabing yon. Hindi pa rin sapat para mahulog ako. andito na ang mood. Huwag kang magpatuloy ng awkward. Lin lang. Ayaw mo na ba ng trabaho mo? Ay naku, 3 makukulit, bilis lakad na. Nan Xiaoyao. Nan Xiaoyao, ikaw, bakit ka nagsusuka? Pupunta ako kumuha ng tubig para sa'yo. Boss Lu. Parang,
Magkakaroon ka na ng 4 na anak. Ha?